Ngumiti siya. Mahal kita, Hunter. Mahal na mahal kita, soon-to-be asawa ko. Hinalikan ni Hunter ang kanyang mga labi bago nito hinalikan ang kanyang noo at niyakap siya ng mahigpit. I love you, Mrs. ko. Nito, and I can't wait to marry you. I can't wait to call you mine forever. Ti amo. And I can't wait to marry you, my love. Excited na ako. Gusto ko sa lalong madaling panahon ganapin ang kasal natin. Anytime you want, darling. Ikaw ang masusunod. Kung gusto mo, bukas agad. Napahagikik siya dahil sa sinabi nito. Oh, come on. Huwag mo akong hahamunin, mahal ko. Hindi mo alam, sabik na akong maging asawa ka. Tumawa na rin ang pagak si Hunter. Hindi kita hinahamon, Mrs. ko. I'm just telling you na pwede naman natin gawing mas mabilis. Maya-maya'y kumalas siya sa yakap nilang dalawa. Ganyan ang mataman ang mga mata nito. Ngumiti siya rito kasabay ng pag-angat ng kanyang isang palad at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Kausapin muna natin si Daddy Arthur, si Mami Josephine, pati si Nanay Miranda. The day after tomorrow, pwede na tayong magpakasal kagad, kahit sawis muna. No, mabilis at mariing saad ni Hunter. Mrs. ko, this is our first ever wedding. Ayoko sawis. Gusto ko sa simbahan agad. I know that is your dream, the church wedding. So hayaan mo kong ibigay sa'yo ang pangarap mong kasal. Muli siyang napangiti. Kinikilig siya ng sobra sa mga sandaling yun. Yeah, he's right. Pangarap nga niya ang church wedding. Pero kasi mahal ko, mahaba-haba ang preparation kapag church wedding. Kulang ang 1-2 linggo para matapos ang lahat. Baka nga kulang pa rin ang 1 buwan. Pagpapaliwanag niya rito. Nangunot ang noo nito. Ganun ba yon? Tumango siya. Yeah, Anya. So okay lang ba sa'yo na sawis muna mo tayo? Then after that, church wedding na? Okay, mabilis at walang pagdadalawang isip. Nasagot nito sa kanya. West and church wedding. That's okay. At least 2 beses ang honeymoon natin. Bigla siyang natawa ng pagak dahil sa sinabi nito. What's honeymoon po, nanay, tatay? Naagaw ang kanilang atensyon nang magsalita ang kanilang anak. Lumapit pa ito sa kanila. Kaagad naman itong kinaga ni Hunter at pinaupo sa kandungan nito. The meaning of honeymoon, son, is nanay and tatay will give you a new brother or sister. Paliwanag ni Hunter sa anak. Do you want one? Tanong pa nito. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Sabdiel. Really po? Pwede po akong humingi ng baby sister or baby brother? Yeah, sagot ni Hunter. Si Mabel naman ay nakangiti lamang habang nakatingin sa mag-ama niya. Ilan bang gusto mo? 1 baby sister and 4 baby brothers. Para po may baby princess kami. Tapos kami po na mga kuya niya ang mga protector niya when we grow up at may magbubuli po sa kanya. Mabilis namang napatingin si Hunter kay Mabel. Malapad ang ngiti nito sa mga labi at nagtaas baba pa ang mga kilay. Inismira naman ito ni Mabel. Did you hear that, Mrs. ko? Nanunod yung tanong pa nito. Langga, hindi naman ganun kadaling gumawa ng baby. Niya. Nang sa halip ay balingan niya ng tingin ang kanilang anak. So, hindi pwedeng isabay si baby sister at baby brother. Okay po, sagot naman ni Sabdiel. How about baby brother po? Muna, ngumiti siya nang magtama ulit ang paningin nila ni Hunter. That's fine, Anya. But 4 baby brothers po, nanay. Then your next honeymoon with tatay, baby sister naman po. Napabunghalit bigla ng tawa si Hunter nang masira ang mukha ni Mabel dahil sa sinabi ng kanilang anak. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at napairap sa nobyo. Don't worry, son. Nanay and tatay will give you baby brothers. Really po, tatay? Psst, hindi pa sure yun, anak. Mabilis na saad niya. Tumawa naman si Hunter. Ikaw talaga, huwag mo nga tuturuan ng kalokohan ang anak mo. Hindi ko tinuturuan ng kalokohan ang anak natin, Mrs. ko. Dinig mo naman na siya mismo ang nagsabi ng ganun, hindi ba? So we need to grant his wish. Napasimangot siyang muli. Kalokohan talaga
nitong irog niya pero hindi naman niya aminin. Natutuwa at excited din naman siya na masundan na rin si Sabjel. Sana nga ay makabuo pa sila ni Hunter. Well, she's 33. Kung magkakaroon pa man sila ng second baby, baka hanggang doon na lang at hindi na madadagdagan pa dahil nagkakaedad na rin siya. Kaya, mamaya pa lang misis ko, simulan na natin. 5 babies pa ang kailangan nating gawin. Mabilis niyang tinakpan ang tenga ng kanyang anak at pinandilatan ang binata. Mahal ko, nandito ang anak natin. Kung ano-anong sinasabi mo riyan, ngumiti lamang ito sa kanya. I love you, misis ko. Salip ay saad nito at hinilagan ang kanyang mga labi. Napangiti na lamang din siya. Mahal din kita. And I love you both po, anang Sabjel at ipinulupot ang maliit na mga braso sa liig ng magulang nito. Oh God, I'm so happy for the both of you. Niyakap ni Josephine nang mahigpit si Mabel. Maluha-luha pa ang ginang. Labis ang sayang nararamdaman sa puso nito ngayon dahil sa magandang balita na sinabi ni Mabel at Hunter. Nasa bahay na ng binata ang mga ito. Kanina bago sila umalis ng bahay ng nanay Corazon ni Mabel ay tinawagan na agad ni Hunter ang nanay Miranda nito at sinabing kailangan nilang makausap ang mga ito. Kaagad namang dumating doon si Miranda, Josephine, kasama nito ang asawang si Arthur. Oh, I'm so happy right now. I'm sorry, Iha, kung naiiyak ako ngayon. Saad pa nito. Napangiti naman ng malapad si Mabel. Pagkuhay, pinunasan ang mga luhang masaganang naglalanda sa pisngi ng ginang. Okay lang po, masaya rin naman po kami ni Hunter ngayon. Congrats, son. Si Arthur na tinapik pa sa balikat ang anak bago niyakap din ito. Thanks, Dad. Masaya rin ako para sa inyong dalawa. Maging si Miranda ay maluha-luha rin sa labis na saya. Niyakap din nito ang anak pati si Mabel. Hinalikan pa sa magkabilang pisngi. Thank you po, Nanay Miranda. Nakangiting saad ni Mabel sa ginang. So when is the wedding? I'm so excited for your wedding day. Anang Josephine. Inalalayan muna ni Hunter ang dalaga na makaupo sa mahabang sopa. Gusto ng asawa ko na sa West na muna kami magpapakasal. Bukas, while we are preparing for our church wedding, si Hunter ang nagpaliwanag sa mga ito. Bakit dadaan pa sa huwis, anak? Tanong ni Miranda. Hindi na po kasi makapaghintay ang asawa ko na maikasal kami, Nay. Natatawang saad ni Hunter at binalingan pa ng tingin ang nobyo. Kinindatan nito ng bahagya si Mabel. Bahagya naman niyang kinurot sa tagiliran si Hunter. Nag-init din ang kanyang pisngi dahil sa pagkapahiya niya. Baka kung ano na lamang isipin sa kanya ng mga ito dahil sa sinabi ng kanyang irog. Tumawa naman ang tatlong matanda. Just like your mom before, anang Arthur, at binalingan din ng tingin ang asawang si Josephine. Siya rin ang apurado na maikasal agad kami noon. Nakangiting umismid naman sa asawa si Josephine. Paano naman kasi maraming umaaligid sa'yo noon? Hindi ko naman hayaan na mapunta ka lang sa iba, ano? Ang tagal kong hinintay na maging tayo. Tapos mawawala ka lang din sa akin. Mas maganda na sigurado akong sa akin ka na uuwi pagkatapos ng mahabang araw. Napangiti siyang bigla dahil sa sinabi ng ina ni Hunter. Oh yeah, yun din ang nasa isipan niya. Although sigurado naman siyang sa kanya na talaga uuwi si Hunter pagkatapos ng araw-araw nitong trabaho o kung saan man ang mga lakad nito, pero gusto lamang niyang maging matibay ang karapatan niya rito. Gwapo si Hunter, hindi man niya nakikita lahat, pero alam niyang marami ang nagpapantasya rito. Kagaya na lamang niya noon, alam niyang marami ang may lihim na pagtingin sa irog niya. Alam niyang maraming babae ang nagpapalipad hangin dito, kaya gusto lamang niyang bakuran agad ang binata. Tama rin naman ang sinabi ni Josephine, ang tagal na panahon na ng kanyang hinintay para lang magkabalikan silang dalawa, tapos mawawala lang ulit ito sa kanya. And besides, mahal mo naman, ano kaya pumayag ka rin sa gusto kong mabilis na kasal, dagdag pa ng ginang. Tumawa na lamang ng pagak si Arthur. Yeah, huwag kang mag-alala, Iha. Kami na ni Josephine ang bahalang tumulong sa iyo para sa preparasyon ng kasal niyo ni Hunter. Nakangiting saad naman ni Miranda.
Marami akong kakilala at magagaling na wedding planner. Iha, kakausapin natin sila the day after tomorrow. Bukas ay sa West muna. Anang ginang, tawagan mo honey mamaya si Kumpadre Benetis para kaagad na maikasal bukas ang mga batang to. No problem honey, ako nang bahala ron. Thank you dad, Anang Hunter. Thank you po sa tulong nyo. Wala kayong dapat na ipagpasalamat sa amin, Iha. Besides, kami dapat ang magpasalamat sa inyong dalawa dahil hindi lamang apo ang ibinibigay nyo sa amin, kundi isang maganda at masayang pamilya. Anang Josephine, oh God, I still can't believe it na matutupad na ang matagal kong ipinapanalangin. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa iyo, Iha, para sa anak ko. You are the perfect woman for my son at sobrang kaligayahan ko ngayon dahil sa wakas ay nagkabalikan din kayong dalawa. Muli siyang napangiti ng malapad dahil sa mga sinabi ni Josephine. Maya-maya ay naramdaman naman niyang ipinagsalikop ni Hunter ang mga palad nila. Suyo yung pinisil ng binata bago siya hinalikan sa noo. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga plano nila para sa kanilang kasal at lahat naman ng gusto niya ay sinang-ayunan ni Hunter. Suportado rin sa kanila ang tatlong matanda. And money is not a problem. May malaki na rin siyang naipon dahil sa restoran niya sa Italy. At si Hunter, mayaman ang binata. Kaya wala raw magiging problema kahit malaki ang gastusin nila para sa kanilang kasal. Pagkatapos ng mahaba nilang pag-uusap, ay ipinagpaalam naman ng mag-asawang Josephine at Arthur na kung pwede ay isasama na muna ng mga ito si Sabjel. Ayon sa dalawang matanda ay namimiss daw ng mga ito ang apo kaya gusto munang ipasyal sa mall. Pabor naman si Hunter sa sinabi ng mami niya, paano, masusulo na naman ito ang dalaga. Mahal ko, tawag niya kay Hunter habang nakaupo siya sa gilid ng kama at naglalagay ng lotion sa kanyang binti at hita. Ang binata naman ay naroon sa tapat ng closet nito at naghahanap ng damit na pamalit katatapos lamang nilang maligo. Siya ay nakasuot pa ng malaking roba habang nakapusod ng towel ang kanyang buhok. Yeah, Mrs. ko, bahagyang lumingon si Hunter sa kanya. Ibibenta mo ba talaga itong bahay na to? Tanong niya. Biglaan niya kasing naalala ang sinabi nito nang makaraan tungkol sa balak nitong pagbibinta sa bahay na yun. Hindi agad sumagot si Hunter. Sa halip ay sinuot muna nito ang puting round neck at t-shirt bago naglakad palapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Kinuha nito ang lotion na hawak niya at siya mismo ang naglagay nito sa balat niya. Yeah, why are you asking, Mrs. ko? Tinitigan niya ng mataman ang binata. Maya-maya ay nagpakawala siya ng banayad na buntong hininga. Bakit mo ibibenta? Tanong niya ulit. I want to buy a new one. Luma na kasi ang bahay na to. Bago pa naman ah. Parang ngang hindi lumipas ang mahabang panahon kasi ganun pa rin ang itsura simula ng huling punta ko rito. Anya, huwag mo nang ibenta mahal ko. Dagdag pang saad niya. Kunot ang noo na nagtaas ng mukha si Hunter at tinitigan siya nito. Why? Nanghihinayang ako mahal ko. Saka, ibibenta mo ito? Marami tayong naipon na memories dito noon, hindi ba? Bumuntong hininga na rin ng malalim si Hunter at sinarado nito ang bote ng lotion at itinabi sa gilid ng kama. Pagkatapos ay hinawakan sa kamay ang nobya. Kung ibebenta mo to, ako na lang ang bibili para at least mababalikan ko pa rin ang mga alaala natin dito noon. You know, dito nag-umpisa ang lahat. Saksi ang bahay mo na ito kung paano kita minahal, kung paano nahulog ang damdamin mo para sa akin dati. Dito sa bahay na to, nag-umpisa ang relasyon natin. Saksi ang bahay na to sa lahat ng masasayang alaala na ginawa natin. Although may mapait na alaala rin naman, pero ayos lang. Sa bahay na ito rin ang unang beses at buong pagmamahal na ibinigay ko sa iyo ang sarili ko, kaya may Sabjel tayo. Ayoko naman na mawala ang mga alaala na yun kapag iba na ang may-ari sa bahay na ito. May bahid ng lungkot na saad niya sa binata habang mataman siyang nakatitig sa mga mata nito. Sa akin mo na lang ibenta, mahal ko. Bigla namang napangiti si Hunter at mabilis na kinintala ng halik ang kaawang niyang mga labi. I love you, anito. Okay, sige. Dahil sa sinabi mo naman na wag kong ibenta, di wag nang ibenta. Anya, yeah.
You are my boss now, kaya ikaw ang masusunod. Napahagikik na siya ng tuluyan. Kumilos siya sa kanyang pwesto at paharap na umupo sa kandungan nito. Pinulupot pa niya sa liig nito ang kanyang mga braso. Walang paalam na hinalikan niya rin ito sa mga labi. Pagkatapos ay sa pisngi. Salamat, mahal ko. I love you. I love you too. Nito. Pero bumili ako ng bagong bahay natin. So, sana okay lang sa'yo, misis ko. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kailan? Kahapon lang. Ipinaasikaso ko na rin kaagad kay Mimi. Dapat hindi ka na bumili, mahal ko. Okay pa naman ito eh. Dapat inipon mo na lang pera mo para sa anak natin. That's okay, misis ko. It's just a money. Kahit naman bumili ako ng ilang bahay, secured na future life ng panganay natin. Even our next babies. Seryosong saad nito sa nobya. At isa pa, dito pa rin naman tayo titira kung yun ang gusto mo. Then, gagawin na lang nating honeymoon place ang bagong bahay natin. What do you think? Nagtaas baba pa ang mga kilay nito at ngumiti ng nakakaloko. Kunwari ay inismira naman niya ito. Ikaw talaga, ang kapilyuhan mong yan, hindi ka na nagsawa sa akin. Mabilis na muling bumuntong hininga si Hunter. Pagkuway hinaplos-haplos ang maliit niyang bewang, maging ang kanyang likod. Sinuyod nito ng tingin ang kanyang muka, pababa sa kanyang liig at dibdib. Kinagat nito ang pangilalim niyang labi at muling nagtaas baba ang mga kilay na magtagpo muli ang mga paningin nila. Kumindat pa ito. You know, Mrs. ko, you're just like a wine. Banayad na naglandas ang isang palad nito sa braso. Hanggang sa marating nito yun ang kanyang liig. Hinawakan nito ang kanyang batok. Habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Dagdag pa nito. Bigla siyang napangiti ng malapad kasabay ng pag-iinit ng kanyang muka dahil sa sinabi nito. Oh God, kakaiba talaga itong irog niya kung bumanat. Ano ba yan? Naglalambing ka na naman para mag-make love tayo o bumabanat ka lang talaga. Both, misis ko, naglalambing tapos bamanatan. Napabunghalit tuloy siya ng tawa. Wala naman ang anak natin eh. Samantalang, malapad ang ngiti sa mga labi ni Jess nang dumating ito sa Liquor Palace. Nakataas pa ang noo nito habang naglalakad sa labi hanggang sa marating nito ang kinaroroonan ng elevator. Get out! Nakataas ang isang kilay na saad nito sa mga empleyado ni Hunter na naunang sumakay sa elevator nang hindi naman agad kumilos ang mga taong naroon sa loob. Isa-isa itong tiningnan ni Jess. Habang seryoso ang mukha at nasa ere pa rin ang isang kilay. Namewang pa ito. I said get out! I will ride first. Alone. Mariing pang saad nito ulit. Nagbulungan naman ang mga empleyado ni Hunter. Saka muling lumabas ng elevator. Muli nagtaas ng noo si Jess nang pumasok na ito roon. Akala niya kung sino siya rito. Naiinis na saad ng isang babae nang sumara ng pinto ng elevator. Nako, umanda siya dahil ang dinig ko kay Mimi, nandito na raw ulit si Mama Belle at nagkabalikan na raw sila ni Sir Hunter. Matatapos na rin ang ambisyon niyang maging girlfriend ni Sir Hunter. Hindi naman sila bagay. Saad nitong ng tatlong babae nang bumukas ang pinto ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, pakinding-kinding ulit na naglakad si Jess palabas. Kagaya kanina, nakataas pa rin ang noo nito at kakaiba ang ngiti sa mga labi. Bigla namang napasimangot si Mimi at Jubel nang makita ng mga ito ang dalaga. Nakita ko na naman ang buwesit sa buhay ko. Bulong na saad ni Jubel, saka tumalikod at bumalik sa pwesto nito. Si Jess naman ay nagtuloy lamang ng lakad hanggang sa marating nito ang opisina ni Hunter. Mas lalong sumilay ang ngiti nito sa mga labi. Nang pagkapasok nito sa opisina ng binata, ay kaagad nitong nakita roon si Hunter. Hi! Nag-angat ng mukha si Hunter nang marinig niya ang boses ni Jess. Yeah, he was expecting her to come. Tinawagan niya kasi ito kanina at pinapunta niya sa opisina niya para makausap. Jess, come here. Have a seat. Why did you call me? Tanong nito habang naglalakad, palapit sa lamesa ng binata. Sa halip na umupo sa visitor's chair na naroon sa gilid ng lamesa ni Hunter, umikot si Jess na sa pwesto ng binata at walang paalam,
na hinalikan ito sa pisngi. Please have a seat first, Anya. Let me guess, you miss me kaya pinapunta mo ako rito, right? Banayad na nagpakawala ng buntong hininga si Hunter. Pagkuway, tinanggal ang suot na salamin. Isinarado niya pa rin ang kanyang laptop upang harapin ng maayos ang dalaga. I just want to talk to you, Jess. That's why I called you earlier. Seryoso ang kanyang mukha. Kaya ang nakangiting si Jess ay unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nawala ang ngiti nito sa mga labi habang nakatitig ng mataman sa binata. May problema ba, Hunter? Tanong nito. Do you know that Mabel is already here in the Philippines? Tanong niya sa dalaga. Nangunot naman biglang noo ni Jess at mas lalo pang napatitig sa mga mata ng binata. Maya-maya'y nagbawi ito ng tingin kasabay ng paglunok nito ng laway. No, I didn't know she was here. Nauutal na sagot niya. Why? Nandito na ba siya? Tanong pa nito. Biglang napatiimbagang si Hunter dahil sa sinabi nito. Oh, she's lying. Hindi ba't ang sabi sa kanya ni Mabel ay pinuntahan nito sa restaurant ang kanyang fiancé at sinabi nitong nobya niya ito? Pero bakit ngayon itinatanggi nito sa kanya ang tungkol doon at parang pinapalabas pang si Mabel ang nagsisinungaling ngayon sa kanya? Nagkita na ba kayo ulit? Tanong pa nitong muli. Yeah, sagot niya. We talked to at sinabi niya sa akin na nagkita na kayo at sinabi mo raw sa kanya na girlfriend kita. Diretsong napatitig ulit si Jess sa binata pero maya-maya ay nangunot ang noo nito. What? Did she tell you that? Anito? Oh God, she's lying to you. Hindi ko nga alam na nandito na pala siya sa Pilipinas eh. Napailing-iling pa ito pagkatapos. Hindi pa rin nagbabago ang Mabel na yun. Mahilig pa rin siyang gumawa ng sarili niyang istorya. Sinungaling pa rin siya, just like before. Enough, Jess, mariing saad ni Hunter upang putulin sa pagsasalitang dalaga. Mabel is not lying, but you are lying to me right now. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Jess dahil sa sinabi niya. Of course not, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Why should I lie to you? Anito, dahil sigurado akong hanggang ngayon, malaki pa rin ang galit mo sa kanya, kaya nagsisinungaling ka ngayon sa aking Jess. Masamang tingin ang ipinukol nito sa binata kasabay ng pagpapakawalan nito ng malalim na paghinga. Is this the only reason kung bakit mo ako pinapunta rito? Ngayon, para akusahang sinungaling ako ng dahil sa Mabel na yon? Nagtaas na ito ng boses at tumayo sa pwesto nito. God, Hunter, I'm your friend. Matagal ng panahon akong nasa tabi mo, pero ang Mabel na yan, iniwan ka na lang ng basta-basta nun. Tapos ngayong bumalik na siya naman ang papaniwalaan at kakampihan mo? Because I know Mabel was telling me the truth, kaya siya ang pinaniniwalaan ko, Jess. Anya, so please don't lie to me. Natawa naman ang pagak ang dalaga, kasabay ng muling pag-iling nito. Okay fine, pag-amin na rin ito. I told her that I'm your girlfriend. At bakit mo naman sinabi yun sa kanya? You know that I like you so much, Hunter, and all this time, nasa tabi mo ako. I did everything for you, kaya sana wag mong sabihin sa akin ngayon na nagkabalikan na kayo ni Mabel ng ganun-ganun na lamang. Kadali kasi hindi ko matatanggap yun. Tiimbagang na nagpabuntong hininga ng malalim si Hunter. Napahagod pa siya sa kanyang batok. Look, Jess, Anya, you have been a good friend to me. And I appreciated it. Pero simula pa lang naman sinabi ko na sa'yo na kaibigan lang talaga ang pagtingin na mayroon ako para sa'yo. Wala nang higit pa ron. Kasi all this time, wala man sa tabi ko si Mabel, but I still love her. Seryosong saad niya dito habang nakatitig siya sa mga mata ng dalaga. And yes, you're right, nagkapalikan na nga kami. What? Magkahalong galit at disappointment ang lumarawan sa mukha ni Jess dahil sa sinabi ni Hunter. Yes, Jess, because I still love her. We still love each other. At may anak na kami. I got her pregnant before. No, that can't happen. You can't do this to me, Hunter. Napalakas na ng boses nito, maging ang galit sa mukha nito ay mas lalong sumidhi. I love you, Hunter. So please don't hurt me. Umikot si Jess sa lamesa ni Hunter at kagad na hinawakan sa mga kamay ang binata.
Napatayo naman sa pwesto niya si Hunter. Jess, you need to stop, okay? I love Mabel so much. May pamilya na ako, so you need to stop. Just move on. No! Mariing saad nito. It's not that easy to move on, Hunter. Hindi ganun kadaling kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. I waited that long para lang magustuhan mo rin ako. Tapos ngayon ito lang ang gagawin mo sa akin. Tila nanunumbat na saad pa nito. Pero sinabi ko na sa'yo umpisa pa lang na wala kang aasahan sa akin, Jess. Bigla na lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Jess dahil sa sakit na nararamdaman ng puso nito sa mga sandaling yon. Dahil sa sinabi ng binata, ang buong akala nito kanina. Kaya ito pinapupunta ni Hunter doon ay may magandang mangyayari sa kanilang dalawa. Pero yun lang pala ang mangyayari sa puso nito, ang masasaktan ng labis dahil sa mga sinabi ng binata. You can't do this to me, Hunter. I love you so much. But I love Mabel so much, Jess. So please, I'm sorry. Maya-maya ay bumukas naman ang pinto ng opisina ni Hunter. Iniluwa roon si Mabel. Nang makita roon ni Jess ang dating kaibigan, ay biglang napalitan ng galit ang emosyon nito. You! Pasigaw na saad nito at mabilis na naglakad palapit kay Mabel. Walang hiya ka. After all these years, may gana ka pang bumalik dito at makipagbalikan kay Hunter. Akma na sana nitong hahablutin si Mabel para saktan, pero ang mabilis namang nahila ni Hunter ang braso nito at inilayo kay Mabel. Stop it, Jess, galit at mariing saad ni Hunter sa dalaga. No, you should stop or else palalabasin kita ngayon dito sa building ko. Bigla namang natigilan ang dalaga at matalim na titig ang ipinukol kay Hunter. Maya-maya ay tinapunan din ito ng matalim na tingin si Mabel. Napailing pa ito bago kinuha ang bag na nasa gilid ng mesa ng binata at nagdadabog na lumabas sa opisinang yon. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mabel sa ere habang nakaupo na siya sa mahabang sopa na naroon sa loob ng opisina ni Hunter. Naglakad naman palapit sa kanya ang binata at inabot sa kanya ang isang baso ng bote ng tubig. Her, Mrs. ko, inumin mo muna to. Umupo ito sa tabi ni Mabel. Salamat, mahal ko, Anya, at uminom doon. Pagkatapos ay inilapag niya yon sa ibabaw ng center table. Nandito pala si Jess, hindi ko alam na magkausap pala kayo. Tinapunan niya pa ng tingin ang nobyo. Nagpakawala rin ng malalim na paghinga si Hunter, saka walang paalam na hinawakan ang kanyang kamay. Masuyo nitong pinisil ang isang palad niya. Yeah, I called her earlier. Pinapunta ko siya rito kasi gusto ko siyang makausap tungkol sa pagsisinungaling niya sa'yo. Napatango naman siya kasabay ng pagbawi niya ng tingin dito. Are you sad, Mrs. ko? Tanong pa nito at hinawakan sa baba si Mabel upang iangat muli ang mukha nito. Malungkot na tumitig si Mabel sa binata. Maya-maya'y muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Nalulungkot lang kasi ako, mahal ko, Anya. Seryoso lamang na tumitig sa kanya si Hunter. Naghihintay ito sa muli niyang sasabihin. After so many years kasi, ganun pa rin ang galit ni Jess sa akin. Hindi niya pa rin matatanggap na ako ang gusto mo at hindi siya. Psst, mabilis na saad ni Hunter upang pigilan sa pagsasalita ang dalaga. Don't worry, Mrs. ko. I know one day, Jess will understand us. Maiintindi niya rin na hindi pwedeng maging kami kasi ikaw ang mahal ko. And I know, makakahanap din siya ng lalaking mamahalin siya kagaya sa pagmamahal ko sa'yo. She can also forget how she feels for me. I'm sure of that, Mrs. ko. Kinabig nito ang dalaga at dinala sa tapat ng dibdib nito. Ginawaran pa nito ng halik ang noo ni Mabel. Tipid siyang ngumiti at muling nagpakawala ng banayad na paghinga. Ipinulupot niya pa rin sa baywang ng nobyo ang kanyang mga braso at mas lalo pang ipinilig ang ulo sa dibdib. Sana nga, mahal ko, kasi kahit naman galit siya sa akin, kaibigan pa rin naman ang turing ko sa kanya. I know everything will be okay. Magiging okay din kayo. Babalik din sa dati ang pagkakaibigan yung dalawa. Lihim na lamang siyang
Napapanalangin na sana nga magkatotoo ang mga sinabi ni Hunter sa kanya. Sana nga muli pa silang magkaayos ni Jess dahil bukod sa mga naging kaibigan niya noon pa sa hotel, sa Liquor Palace at maging sa Italy, isa rin si Jess ang itinuturing niyang best friend niya. Kaya nanghihinayang siya kung hindi na sila magkakabati pang muli. Bakit ka pala nagpunta rito, Mrs. Ko? Maya-maya tanong ni Hunter. Humiwalay naman siya sa pagkakayakap sa nobyo. Saka tiningnan ito. Nagpunta kasi sa bahay kanina si Nanay Miranda. Kukunin daw sana niyang damit na susutin mo mamaya. Pero ang sabi ko sa kanya, ako na lang ang magdadala rito para sabay na rin tayong pumunta sa City Hall. Anya at ngumiti na rin. Nagpresenta na nga siya sa ginang kanina na siya na magtutungo sa Liquor Palace para dalhin doon ang suit ng binata na gagamitin ito mamaya para sa civil wedding nila. Pero bukod doon, gusto lang din niyang muling makaapak sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho noon bilang sekretarya ng kanyang nobyo. Namimiss niya kasi rin ng sobra, lalo na noong hindi na siya pumapasok doon para magtrabaho. Panay ang kanyang iyak. Gusto niya ring tingnan kung bukod kay Mimi, Risa at Jubel ay naroon pa rin ang mga empleyado ni Hunter na naging kaibigan niya rin noon. Napangiti si Hunter at mabilis na muling hinalikan ang kanyang pisngi. You're so sweet, Mrs. Ko. Siyempre, ilang oras na lang asawa mo na ako, kaya dapat ngayon pa lang ay pinagsisilbahan na kita. Mrs. Ko, hindi pa man tayo kasal pero pinagsisilbahan mo na ako. Anang Hunter at bahagyang pinisil ang ilong ng dalaga. You remember before, lagi mo na akong pinagsisilbahan sa bahay. Of course, itrabaho ko kasi yun. I'm your maid before, kaya pinagsisilbihan kita. Magkaiba naman ang paninilbihan ko sa'yo noon at ang pagsisilbi ko sa'yo ngayon. Che, napailing ito bigla. It's still the same, Mrs. Ko. Nangunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Bakit naman naging pareho pa rin, aber, mahal ko? Tanong niya. Ipinagsalikop ni Hunter ang mga palad nila. Samantalang, ang isang palad naman ito ay masuyong pinaglandas taas baba ang likod niyon sa kanyang braso. Kasi noon, Mrs. Ko, kahit hindi pa kita asawa, ikaw lang ang nakapilit sa akin na kumain ng almusal instead na kape lang ang iniinom ko sa umaga. At newspaper lang ang hawak ko. Ikaw lang din ang nag-iisang cook ko na mas alam pa ang pagkain na gusto kong kainin kaysa sa akin. Remember ng mga sandaling ipinagluluto mo ako ng dinner kahit hindi ko naman sinabi at wala akong ibinibigay sa iyong menu? Tanong pa nito. Kunot ang noo habang nakatitig siya sa mga mata nito. Naalala nga niya ang mga panahong yun. Mga panahong galit na galit ito sa kanya. Sa tuwing magluluto siya ng pagkain nito sa gabi kahit hindi naman ito ipinag-uutos sa kanya. Napaismid siya rito pero hindi mo naman kinakain ang niluluto ko para sa'yo. Kasi galit ka nga sa akin. Itinatapon mo lang yun sa basurahan. Anya at naalala ang hindi lamang iisang pagkakataon na pinagilitan siya nito sa kusina. Tapos kinabukasan pagkabukas niya sa refrigerator, wala na roon ang mga niluto niya. Ang noo naman ni Hunter ang nangunot dahil sa sinabi niya, And who told you that I throw away the food you cook for me? Tanong nitong muli sa nobya. Ako, sagot niya. Kinabukasan pagkatingin ko sa ref, wala na roon ang niluto ko. Sayang naman yun at itinapon mo lang. Marami kayang nagugutom na pamilya sa lansangan. Tapos ikaw? Naman nagsasayang at nagtatapon ka lang ng mga pagkain? Muli siyang napaismid kasabay ng pag-iling niya. Hindi na napigilan ni Hunter ang matawa dahil sa mga sinabi niya. Tinatawanan mo naman ako ngayon. Mrs. Ko, hindi kita tinatawanan. Natatawa lang ako. Ayun nga, tinatawanan mo nga ako. Binitawan ni Hunter ang kanyang kamay. Pagkuway, ikinulong nito sa mga palad ang maliit niyang muka at walang paalam na kinintala ng halik ang kanyang mga labi. I ate everything you cook for me, Mrs. Ko. I never once threw away food na ikaw mismo ang nagluto para sa akin. Saan nito at ngumiti ng matamis. Talaga? Tila ayaw pa niyang maniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Yeah, Mrs. Ko. Ang akala ko itinatapon mo lang lahat. Well,
Hindi kasi sumagi sa isipan niya na kinakain pala nito ang niluluto niya noon. Kasi naman, sa sobrang dami ng niluluto niya, para namang kaya nitong ubusin lahat ng yun. Kaya hindi talaga niya iniisip na kinakain nito ang niluluto niya. Kinakain ko yon kapag nakaalis ka na sa bahay. Ayoko kasing malaman mo na nasasarapan ako sa luto mo. Napangiti na siya ng tuluyan dahil sa mga sinabi pang muli ni Hunter. Naku naman, ang galing naman talagang umakting nitong irog niya. May pagalit-galit pa itong nalalaman sa kanya noon. Ang hindi niya alam, gustong-gusto naman pala nito ang luto niya. Nako, kung alam niya lang, sana na ganun ang ginawa nito. Sana noon pa nagtatalo na sa tuwa ang kanyang puso. Kunwari ka pang ayaw mo, nanunod yung saad niya rito. Siguro doon palang crush mo na ako ano? Pabirong tanong niya. Well, hindi ko pa inaamin sa sarili ko na gusto na nga kita. Napahagikik na siya ng tuluyan. I love you, Mrs. ko. Siya na ang unang humalik sa mga labi nito. Mahal din kita, Hunter ko. Nakangiting saad niya. Maya-maya muli siyang napatingin sa opisinang ginagamit niya noong nagtatrabaho pa siya bilang sekretarya nito. Sino palang sekretary mo ngayon? Tanong niya. It's Mimi. Sino ang pumalit sa trabaho ko nung umalis ako? Si Mimi lang din, sagot ni Hunter. Well, to be honest, Mrs. ko, simula nang umalis, hindi na ako nagpahanap ng bagong sekretary ko. Si Mimi na lang ang pinapagawa ko sa trabahong iniwan mo. And your office, your table is still the same. Walang maibang gumamit niyan, kundi ikaw lang. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay nang muli siyang lumingon sa binata. Ha? Ayoko kasing may ibang gumamit o ibang papasok dyan. Your office has remained vacant for over 5 years, Mrs. ko. Napatitig siya ng mataman sa mga mata ng binata. Ano raw, sa loob ng mahigit 5 taon? Walang may ibang gumamit sa opisinang yun? Binawi niya ang kanyang kamay mula rito at napatayo siya sa kanyang pwesto. Tahimik, walang imik, na naglakad siya palapit sa gilid ng opisina ni Hunter upang silipin niya ang loob ng dati niyang opisina. Muli niyang naalala ang mga panahong nagtatrabaho pa siya ron. Wala sa sariling napangiti na lamang siya ng mapait pagkuway lumingon ulit kay Hunter. Ngumiti rin naman sa kanyang binata habang nakaupo pa rin ito sa sopa. Naglakad siya palabas ng opisina nito at pumasok siya sa kabilang silid. Maraming taon man ang lumipas, simula nang huli niyang makita ang kwartong yun, pero para sa kanya, pakiramdam niya kahapon lang ang huling punta niya ron. The place was still the same. Parang pakiramdam niya, alam pa rin niya kung saan nakalagay ang mga gamit niya ron. Dahan-dahan siyang naglakad habang inililibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. May ngiti pa rin ang kanyang mga labi. Lumapit siya sa mga alak na naroon sa gilid at nakadisplay. Naalala niya dati, nilinisan niya pa yun kapag wala siyang magawa o wala siyang ginagawang trabaho ron. Naglakad din siya palapit sa kanyang mesa. Naroon pa rin sa ibabaw niyon ang maliit niyang orasan at kalendaryo. Yeah, right. Tama nga si Hunter sa sinabi nito kanina. Sa kanya na walang maibang gumamit doon at hindi ginalaw ang mga gamit niya. Paano ang taon na nakalagay sa kalendaryo ay 2016 pa? Naroon din sa ibabaw ng mesa ang notebook at ballpen na ginagamit niya noon kapag may mga schedule si Hunter na sinasabi sa kanya. Pinasadahan niya ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng lamesa. Wala ngang alikabok. Halatang nililinis yun parati. Nang lumingon siya sa loob ng opisina ni Hunter, nakapwesto na ang binata sa swivel chair nito at nakangiti pa rin sa kanya. Maya-maya ay nakita niyang kumilos ito at tinampot ang telepono. Tumunog naman ang telepono na nasa gilid ng mesa niya. Mas lalo siyang napangiti at tumupo sa swivel chair niya ron pagkuway dinampot ang aparato upang sagutin ang tawag ng kanyang nobyo. Hello, sir? In my office. Seryosong saad nito. Napahagikik na lamang siya nang maalala niya ang dating Hunter, ang masungit at seryosong Hunter. Yun na yun din ang tono ng boses nito kapag tatawagin siya nito at papupuntahin sa opisina nito. Please come into my office, darling. Thank you. Okay, nakangiti pa rin saad niya habang hindi pa rin inalis ang paningin sa direksyon ng nobyo.
Ngumiti na rin ulit si Hunter nang ibaba na niya ang aparato at muli siyang tumayo. Naglakad ulit siya palabas upang bumalik sa opisina. Pagkabukas pa lamang niya sa pinto, ay kagad na may humablot sa kamay niya papasok. Halos mapasigaw pa siya dahil sa pagkakagulat niya. Nakakagulat ka naman, mahal ko. But you remember this scene, Mrs. Ko, right? Sa halip ay tanong sa kanya ni Hunter at isinandal siya nito sa pader sa tabi ng may pintuan. Napatango naman siya at napatitig sa mga mata ng nobyo. Everything, I remember everything, mahal ko. Anya at ipinulupot niya sa liig nito ang kanyang mga braso. Bakit walang may gumamit sa silid na yun? Tanong niya. Ayokong may ibang pumapasok doon maliban kay Mimi kapag ipinapalinis ko ang opisina mo. Ayoko kasing mabago ang mga gamit na nandun kasi sa tuwing titingin ako sa loob ng kwartong yun, I always remember you. Nakakatawa mang sabihin pero palagi kitang nakikita na nakaupo sa swivel chair mo. Palagi kitang nakikita na naroon at busy sa trabaho mo. May pagkakataon pa ngang tinatawagan kita para papasukin dito sa office ko. But you didn't answer my call. Kaya nagagalit ako. Tapos papasok dito si Mimit to remind me that I'm hallucinating again. Nawala ang ngiti sa mga labi niya, kasabay ng pag-iinit sa sulok ng kanyang mga mata habang nakikinig siya sa mga kwento ni Hunter sa kanya. Hindi lang pala siya ang nahirapan masyado dahil sa nangyari sa kanila noon. Even Hunter, sobra din itong nagdusa. I'm really sorry, mahal ko. No, mabilis na umiling si Hunter. Wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin, Mrs. Ko. It's all my fault, kaya deserve ko ang mga hirap na pinagdaanan ko noon habang magkalayo tayo. It's all my fault. Ako ang dapat na humingi sa iyo ng patawad dahil sa mga nangyari noon. Bigla na namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinatawad na kita, mahal ko. Matagal na. So, kalimutan na lang natin ang mga nangyari noon. Total naman at narito na tayo ngayon ulit sa masayang buhay natin. Let's make new happy memories again. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, kaya gumawa na lang tayo ng masaya at bagong mga alaala ngayon. Of course, Mrs. Ko, yun ang plano ko kasama ang anak natin. Ang mga magiging anak pa natin. We will make new memorable memories and I'll swear on my biological father's grave. Hindi na kita sasaktang muli, Mrs. Ko. Dahil sa akin, I will always make you happy. Always make you happy. I will love you until my last breath. At kung mabubuhay ulit ako sa ikalawang buhay, I will find you and choose you again to be my love, to be my wife because I love you so much, Mabel. Hindi ko alam kung ano ang salitang hihigit sa mahal kita para sabihin sa iyo kung ano talaga ang nararamdaman ng puso ko para sa iyo. Basta, iisa lang ang alam ko. I will die if I lose you again. Dahil sa kaligayang nararamdaman ng kanyang puso ngayon, dahil sa mga sinabi ni Hunter sa kanya, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at siya na ang kusang humalik dito. Wala na siyang masabi. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin niya rito ngayon. Basta ang alam niya lang din sa nararamdaman niya sa mga sandaling yon. She really loves him. Mahal na mahal niya si Hunter and she will do everything. Huwag lamang itong mawala sa kanya. Oh, I love you so much, mahal ko. Sambit niya sa gitna ng halik na kanilang pinagsaluhan. And I love you so much, Mrs. Ko. Anang Hunter at mahigpit na niyakap ang nobya nang pakawalan nito ang mga labi ni Mabel. Wala pa sanang balak si Mabel na kumala sa yakap nilang dalawa at tapusin ang kaligayahang nararamdaman ng mga puso nila sa mga sandaling yon. Pero napilitan na rin siya nang marinig nila ang katok mula sa labas ng pinto. Wala na kayang magiging hadlang sa kanilang pagpapakasal? Ang kaibigan niyang si Jess, hindi na kaya ito humadlang sa kanila? Matatanggap na ba nito na hindi talaga siya ang mahal ni Hunter? Ito ang susunod nating aabangan sa susunod ng kwentong ito, kung happy ending na ba silang dalawa. Sir, Bes, si Mimi ang nasa labas ng pinto at tinatawag na sila. Magsasalita na sana siya para sagutin ang kaibigan, pero mabilis na muling inangkin ni Hunter ang mga labi niya. Hindi naman siya nakapagprotesta, sa halip ay tinugon niya ang mga halik nito.
Sir, malilate na po kayo sa lakad nyo. Naghihintay na rin po sina Sir Arthur at sa City Hall. Kagad niyang naitulak sa dibdib ang nobyo nang maalala niya ang lakad nila, ang civil wedding nila. Mahal ko, magbihis ka na. Kailangan na natin ding umalis. Almost forgot, Mrs. ko. Sige na at makakalis na rin tayo. Wait, where's my suit? Ay oo nga pala, ibinigay ko yun kay Mimi. Anya at mabilis na binuksan ang pinto. Naroon pa nga sa labas si Mimi at dala-dala nito ang damit ng binata. Hi Bes, kakaiba pa ang ngiti sa kanya ng dalaga. Napangiti na rin siya rito. Salamat Bes, nang kunin niya ang damit. Mukhang balak pa ata ni Sir na unahin ang honeymoon nyo kaysa sa kasal. Saad nito at napatitig sa kanyang mukha sa gilid ng kanyang labi. Ayusin mo munang make-up mo Bes. Ginulo ni Sir ang lipstick mo. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit sa kanyang buong muka dahil sa sinabi nito, wala sa sariling napahawak tuloy siya sa kanyang labi. Humagikik pa si Mimi at tumalikod na. Sana all, di ba? Napailing na lamang siya at muling isinarado ang pinto. Ito na mahal ko, magbihis ka na muna. Tinulungan na rin niya itong magbihis. Siya ay okay naman na ang suot niyang sleeveless white bodycon dress na may slit sa kaliwang hita. Puting 4 inches na heels naman ang pares nun. Pagkatapos magbihis ni Hunter ay kagad din silang umalis sa opisina nito. Kasama nila sina Mimi, Risa at Jubel. Pagkarating nila sa office ng mayor sa City Hall ay naroon na nga ang mga pamilya nila. Ang mga magulang ni Hunter, ang nanay niya, ang mga kapatid at anak niya. Nanay, tatay, hay langga, niyakap at hinalikan niya pa ang anak niya. Wow naman, ang pogi-pogi mo naman lalo dahil sa suot mo. Of course po nanay, pareho po kami ni tatay Nakangiting saad pa nito. Mana ka nga sa akin. Hinaplos pa ni Hunter ang buhok ng anak na maayos ang pagkakapinid gaya sa kanya. Kiss nanay na. Humalik naman sa pisngi niya ang kanyang anak. Ganon din kay Hunter. Maya-maya ay nagmano, yumakap at humalik siya sa kanyang nanay at sa mga magulang ng binata. Ate, here's your flower. Nang lumapit sa kanya si Nixie at ibinigay sa kanya ang white roses. Salamat kapatid ko. Niyakap niya rin ito, maging si MJ at si Ken. Ilang minuto lamang ay nagsimula na rin ang mayor. Kumpadre ito ng Daddy Arthur nila. You may now kiss your bride. Anang mayor pagkatapos ng ilang minuto. Biglang kinilig ang mga kasama nila ron nang sabihin ng mayor ang mga katagang yun. Pagkatapos, inanunsyo na tapos na ang pag-iisang dibdib nilang mag-asawa. Malapad ang ngiti sa mga labing humarap sila sa isa't isa. Finally, Mrs. na talaga kita, Mrs. Mabel Alfanta Imperial, at asawa na rin kita, and I'm all yours, my husband. Hunter Silas Imperial. Hinawakan ng binata ang magkabila niyang pisngi. Pagkuway, inangkina ang kanyang mga labi. Puno ng pagmamahal, nagpalakpakan naman ang mga kasamahan nila ron. Pagkatapos ay pinirmahan na rin nila ang mga papeles na kailangan nilang pirmahan. Oh, I'm so happy for the both of you. Naiyak na saad ni Josephine at hinalikan sa magkabilang pisngi si Mabel matapos nitong yakapin ng mahigpit. Noon pa man ay party ka na ng pamilya namin, Mabel. Pero ngayon gusto ulit kitang i-welcome. Welcome to our family, anak. Thank you po, mami. Mano po, nanay Corazon. Nagmano si Hunter sa matanda. Pagkatapos ay hinalikan ito sa magkabilang pisngi at niyakap din. Ingatan mo ang anak ko, Hunter. Ang mag-ina mo. Makakaasa po kayo sa akin, nanay. Welcome to the family din. Welcome to the family, kuya. Anang MJ. Oh, may magaganda ka ng kapatid, Kuya Hunter. Welcome to our family. Nakangiting saad ni Nexie. Of course, you are beautiful, Nex. Kaya kung may manliligaw na sayo, kailangan nang dumaan sa akin. Pabiro namang saad ni Hunter at niyakap din ang dalaga. Congrats, Kuya. Thank you, Ken. Pagkatapos nila roon sa City Hall, ay dumiretso na rin sila sa restaurant ni Mabel. Doon na ang kanilang munting reception sa ngayon. First honeymoon natin mamaya, Mrs. ko, anang Hunter, habang nasa biyahe na sila. Magkatabi silang mag-asawa sa backseat ng sasakyan. Kasama nila roon ang kanilang anak. That means po tatay, bukas may baby brother na po ako. Nagkatinginan naman silang mag-asawa.
dahil sa sinabi ni Sabjel. Napailing na lamang siya habang nakangiti pa rin sa mister niya. Ikaw kasi, kung ano-ano ang sinasabi mo sa anak mo. Ayan tuloy, minamadali ka na. Pabirong saad pa niya at humagikik. Nagpaliwanag naman si Hunter sa anak nito. We still have to wait 9 months before your baby brother comes out of your nanay's womb. Oh, that long po, tatay. Gumuhit pa ang pagkadismaya sa mukha nito. Yes, son. Para makabuo ang baby brother mo sa loob ng tiyan ng nanay mo, bakit? Hindi ka ba makakapaghintay ng ganun katagal? Tila nag-isip pa ito. I want baby brother po. Sana tomorrow after your honeymoon with nanay. Pero okay lang po. I can wait 9 months. Muling napailing si Mabel habang nakatingin sa mag-ama niya. Nang tumingin sa kanya ang kanyang asawa, ay kumindat pa ito. So, we really need to make sure na may mabuo agad misis ko. May naghihintay na kasi para sa kapatid niya. Tumawa lamang siya ng pagak pagkuway tinanggap ang kamay ng kanyang asawa. Nang iabot yun sa kanya, ipinagsalikop niya ang mga palad nilang dalawa. I love you, misis ko. Mahal din kita, mister ko. Kapag may laman na, ninang kami bes ha. Nakangiting saad ni Mimi kay Mabel habang naroon sila sa isang round table at masayang nag-uusap-usap. Pinagsasaluhan pa rin nila ang kaunting handa para sa civil wedding nilang mag-asawa. Oo nga, babe, kasi hindi naman kami naging ninang ni Sabjel. Sana sa second baby niyo ni Sir Hunter, ninang na kami, sigundan pa ni Jubel. Napangiti na lamang siya ng malapad dahil sa sinabi ng dalawa. Hay, hindi lang pala ang anak nila, pati ang mga magulang nila ni Hunter ang excited para sa bagong baby nila. Maging ang mga kaibigan niya, wala pa man ding nabubuo pero nagpresenta agad na magnininang ang mga ito sa anak nila. Oo naman, kukunin ko kayong ninang pero sa ngayon, chill lang muna kayo ha, kasi wala pa namang laman ang tiyan ko para sa second baby namin ng mister ko. Natatawang saad niya. Imbit namang tumili si Risa na siyang naging dahilan upang matuon ang atensyon ni Mabel dito, maging si Mimi at si Jubel. Sorry mga beb, kinikilig lang kasi ako kapag naririnig kong tinatawag ni Mabel na mister niya si Sir Hunter. Malapad ang ngiti sa mga labing saad ng dalaga. Hanggang ngayon ay kilig na kilig pa rin ako sa inyong dalawa ni Sir Beb. Sana all. May Sir Hunter Imperial. Mas lalo siyang napangiti dahil sa sinabi ni Risa. Nako, sigurado akong may darating ding Hunter Imperial sa buhay mo, Riz. Maghintay ka lang, huwag mo lang siyang hanapin. May tamang panahon para dumating ang lalaking para sa'yo. Ang lalaking nakatakda para sa puso mo. Saad niya sa kaibigan. Oo nga, tama ka riyan, babe, anang Jubel. Basta ako maghihintay lang kung kailan dumating ang Prince Charming ng buhay ko. Paano kung tumanda ka na sa kakahintay na sa labidabs mo, pero hindi pa rin siya dumarating? Tanong naman ni Mimi, edi isa lang ang ibig sabihin nun, tatanda ka mag-isa. Pabirong sagot naman ni Jubel. Nako, wag naman sana, ayokong mag-expired ang mattress ko nang hindi man lang nagagamit. Napangiti na lamang siya dahil sa sinabi ni Mimi. Well, dati nang hindi pa niya nakikilala si Sir Hunter, ang buong akala rin niya ay walang lalaking nakatakda para sa kanya dahil lahat naman ng nagbabalak na manligo sa kanya noon ay wala siyang maramdaman na spark at kilig kaya agad niyang nire-reject at isa pa, busy din siya sa kanyang trabaho. Kaya hindi rin siya masyadong nagkaroon ng interest na magkaroon ng love life. Sa edad na 27 anyos, wala pa rin siyang nobyo noon. Kaya medyo nag-aalala rin siya na baka tumandang dalaga siya at hindi siya magkaroon ng anak. Pero simula nang makilala niya si Hunter, lahat ay nagbago. Simula noon hanggang ngayon, mag-asawa na sila. Parang isang malaking pangarap pa rin ito. Usuntok sa buwan para sa kanya na nagustuhan din siya ng kanyang asawa. Langit ito samantalang lupa siya, pero kahit ganun pa man, sila talaga ang nakasulat sa papel ng tadhana. Kaya nagkaroon ng magandang happy ending ang pag-iibigan nila. Kaya kahit marami man ang dumating at dumaan sa problema sa mga buhay nila, naging masaya pa rin ang puso nila. Marami pa silang mga napag-usapan tungkol sa pag-ibig. Maging ang naging buhay niya rin sa Italy ay hindi na pinalampas ng 3 dalaga. Marami na namang naging tanong ang mga ito sa kanya na hindi nila napag-usapan nung una nilang pagkikita ulit.
Nag-enjoy naman siyang kasama ang tatlo at talagang natutuwa siya kapag ang mga kaibigan ito ang kausap niya. Mga kwela kasi kaya hindi na siya nagkaramdam ng pagkabagot kapag ang mga ito ang kasama niya. Mabuti nga rin at sa loob ng mahabang panahon, hindi umalis ang mga ito sa pagtatrabaho kay Hunter. Nagpapasalamat din siya sa tatlo dahil marami ring naitulong ang mga ito sa kanyang asawa doon. Pagkatapos ng kanilang munting reception, sa restaurant niya ay umalis na rin silang mag-asawa para sa honeymoon daw nila. Ang dahilan pa sa kanya ng kanyang asawa ay kailangan nilang umalis ng maaga para daw maaga nilang masimulan ang kanilang honeymoon dahil marami raw ang naghihintay sa second baby nila. Gumawa pa ng dahilan ang magaling niyang asawa. Sa totoo lang ay alam naman niyang excited lang ito na masulo ulit siya. Saan mo ba ako dadalhin, mahal ko? Tanong niya habang magkatabi na ulit silang nakaupo sa backseat ng sasakyan. Nakangiting tumingin sa kanya si Hunter. Pagkatapos ay dinala sa tapat ng bibig nito ang kanyang kamay at hinalikan ang likod niyon. It's a surprise, Mrs. ko. Mamaya ay malalaman mo rin. Sagot nito. Nagsalubong naman ang kanyang mga kilay habang nakatitig pa rin sa kanyang asawa. I'm sure magugustuhan mo ang pupunta natin, Mrs. ko. Saad pang muli ni Hunter. Ngumiti na lamang siya at sumandal sa dibdib ng asawa. Naramdaman naman niyang hinalikan ni Hunter ang kanyang ulo at mahigpit siyang niyakap nito. Hindi na nito namalayan na nakatulog na pala siya habang nasa biyahe sila. Basta na lamang siyang naalimpungatan nang maramdaman niyang parang lumulutang siya sa ere. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay biglang nangunot ang kanyang noo nang makita niya ang malawak na beach. Inong puting buhangin ang nilalakaran ni Hunter. Habang buhat-buhat siya, kulay asul ang malawak na dagat. Presko ang hanging tumatama sa kanyang mukha. Mahal ko, nasa na tayo? Tanong niya sa asawa. Nasa isla tayo, Mrs. ko. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya at napatitig sa mukha ng kanyang asawa. Nagadang ka lamang ang layo sa mukha niya. Isla? Nagtatakang tanong niya. Bumalik ba sila sa isla, Kandiwata? Nang muli niyang igala sa paligid ang kanyang paningin, hindi naman yun ang isla na pinupuntahan nila nung isang araw. Hindi yun ang isla na pag-aari ni Victor dahil wala siyang may nakita na mga cottage doon sa dalampasigan. Wala ring hotel. Walang salita ang namutawi sa bibig ni Hunter. Sa halip ay nagtuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa marating nila ang bungalow house na ngayon lamang niya napansin. It's our isla, Mrs. ko. Muli siyang napatingin sa kanyang asawa nang marinig niyang nagsalita ulit ito. Walang kahirap-hirap na binuksan ni Hunter ang doorknob at pumasok sa pinto habang karga pa rin siya. Masuyo siyang inilapag nito sa puti at mahabang sopa na naroon sa malawak na living room. Kitang-kita niya pa rin ang dagat at dalampasigan mula roon sa kanilang pwesto dahil makapal na glass wall lamang ang nakapader sa buong sala. Napangiti siya nang muli siyang tumingin sa kanyang asawa na ngayon ay nakaupo na rin sa kanyang tabi. Atin to, mahal ko? Tanong niya. Tumingin din naman sa kanya si Hunter. Ngumiti ito ng malapad at hinalikan ang kanyang mga labi. You told me na gusto mong tumira sa ganitong lugar, right? Tahimik at may preskong hangin. Saad nito. Ito ang binili ko mong bahay? Tanong niya ulit. Hindi lamang siya makapaniwala. Sinabi niya lang naman dito nung isang araw habang nasa isla Kandiwata sila na gusto niyang tumira sa ganung lugar. Hindi niya sinabing bumili ito ng isla para doon sila tumira. Pero ginawa pa rin ito. Bumili pa rin ito ng isla. Jesus, masyadong siyang pinapasaya ni Hunter ang kanyang puso dahil sa mga ginagawa nito para sa kanya. Do you like it, Mrs. ko? Muling sumilay ang malapad at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko pa nakikita ang buong paligid pero I'm sure magugustuhan ko rin ito, mahal ko. Anya, saglit na iginala ang paningin sa buong bahay. Maganda kahit bungalow lang yun. Sobrang linis tingnan dahil sa purong puti ang kulay ng buong bahay. Halata rin ang bagong gawa lamang yun. Kumpleto na rin ang mga gamit na naroon. May 2 kwarto rin. Sakto lang ang laki ng kusina. May lanay din siyang nakikita sa kabilang sliding glass.
Tumayo siya sa kanyang pwesto upang tingnan pa ang ibang gamit na naroon. Nakangiti lang naman si Hunter habang nakasunod ang tingin sa kanya. Isla Kandiwata is our neighbor, mahal ko. Maya-maya ay napalingon siya sa kanyang asawa nang marinig niya ang sinabi nito. Come here, Mrs. Ko. Let's take a walk outside para makita mo ang buong paligid. Nang tumayo na rin sa pwesto nito si Hunter at naglakad palapit sa asawa. Magkahawak kamay silang lumabas ulit ng bahay. See that island over there? Itinuro pa ni Hunter ang isla na nasa di kalayuan. Medyo nakikita niya pa ang mga cottage doon. That's the Isla Kandiwata. Itong isla naman na ito ay pag-aari ng kaibigan ni Victor. Siya mismo ang nag-recommend nito sa akin nang magkausap kami ng unang gabi natin sa hotel. So tinawagan ko agad si Mimi para ipaasikaso ang pagbili rito. Salamat, mahal ko. Hindi ko naman sinabi na bumili ka ng ganito. Pero ginawa mo pa rin, anya, at ipinulupot niya sa baywang nito ang kanyang mga braso. Of course, because I love you and I want you to be happy, Mrs. Ko. Hinalikan pa nito sa noo ang asawa. I love you, mahal ko. Matamis ang ngiti sa mga labing saad niya at hinalikan niya rin ito sa mga labi. So, kunin mo na ang bayad ko sa'yo, anya. Mabilis namang nangunot ang noo ni Hunter at napatitig sa kanya. Bayad? Nagtatakang tanong nito. Yeah, ba't naghihintay na rin ang panganay mo na magkaroon ng kapatid, di ba? Oh, tumawa naman si Hunter at mabilis na hinapit sa bewang ang asawa. You mean, pwede na nating simulan ang honeymoon natin, Mrs. Ko? Sa halip na sagutin ang tanong nito, siya nang kusang kumilos at muling hinalikan ang mga labi nito. Pinulupot niya pa sa liig nito ang kanyang mga braso. Tayo lang naman siguro ang tao rito, mahal ko, hindi ba? Tanong niya. Na ng mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan, yeah, Mrs. Ko. Why? Tumigil sa paghalik si Mabel sa kanyang asawa at saglit na lumayo rito. Kagat ang pangilalim na labi ay nakangiti siya na nang aakit sa asawa pagkuway dahan-dahan na ibinaba ang strap ng kanyang dress. Tinanggal niya rin ang zipper nun na nasa kanyang likuran. Pwede naman siguro dito na lang natin gawin, hindi ba, mahal ko? Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Hunter. Maya-maya nagmamadala rin itong tinanggal ang suot na necktie pati na rin ang mga buttons ng long sleeve nito. Tinapon nito sa buhanginan ang damit at mabilis na isinunod tanggalin ang suot na pantalon. Of course, Mrs. Ko, anang Hunter. Ilang sandali lang ay nahulog na rin sa buhanginan ang puting dress na suot niya kanina. Nakasuot na lamang siya ng white two-piece. Kamon lang anya at naglakad siya papunta sa dagat. Kaagad namang sumunod sa kanya si Hunter at bigla siyang kinarga at sumulong na rin ito sa mas malalim na parte ng dagat. Dahil hapon na rin at ilang oras na lang ay lulubog na ang haring araw sa kanluran kaya hindi na masyadong mainit ang sikat niyon. Medyo malamig nga lang ang tubig ng dagat. Nakapulupot sa liig ni Hunter ang kanyang mga braso habang nakaangkla rin sa bewang nito ang kanyang mga binti. Hindi alintana ng kanilang mga katawan ang malamig na tubig dahil sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan, maging ang init na nararamdaman ng kanilang mga katawan. I love you, Mrs. Ko, bulong ni Hunter sa asawa nang bahagya nitong pakawalan ang mga labi ni Mabel. And I love you so much, Mr. Ko. Please, take me now. Ngumiti naman si Hunter at nagsimula ng gawin ang dapat ay kanina pa nito ginawa sa asawa. Good morning, my beautiful and sexy wife. Napakislot pa si Mabel nang mula sa kanyang likuran ay ipinulupot ni Hunter ang mga braso nito sa kanyang bewang. Hinalikan pa nito ang kanyang pisngi at balikat. Malamig man ang simoy ng pangumagang hangin na nagmumula sa karagatan pero tanging ang black long sleeve polo ni Hunter lamang ang kanyang suot. Kanina pa rin siyang naroon sa lanay, nakatayo lamang sa gilid niyon habang nakatanaw sa malawak na dagat. Morning, mahal ko, nakangiting bati niya rin sa kanyang asawa. Pagkuway hinawakan ang mga braso nito, mas lalo niyang idinikit sa katawan nito ang kanyang likod at ipinagdikit ang kanilang mga pisngi.
What are you doing here? Bakit maaga kang nagising, Mrs. ko? It's 6 in the morning and it's cold out here. Banayad siyang bumuntong hininga habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa tabing dagat. Pinagmamasdan niya pa rin ang maliliit na alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi na ako nakatulog ulit nang magising ako kanina, mahal ko. Nangunot naman ang noo ni Hunter. Why? Is there a problem, Mrs. ko? Kinalas nito ang pagkakayakap sa kanya at pinihit siya paharap dito. Muli nitong hinawakan ang kanyang bewang. Is there something bothering you, wife? Tanong nitong muli. This time, his face is serious. Ewan ko, pero kahapon pa kasi nasa isipan ko si Chris. Who is Chris? Amiga ng mami ni Handa. Yung inirekomenda niya sa akin para maging business partner ko sa resto, Anya. So, what about her? Tanong muli ni Hunter. Nung araw pa lang na magkita kami sa restaurant ko, nang opening parang pamilyar na sa akin ang pangalan niya. Pero hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakilala. Tapos kahapon bigla ko siyang naalala. Hanggang sa kagabi, hindi na siya mawala sa isipan ko. Pagkukwento niya sa kanyang asawa, ewan ko ba, nag-overthink ako sa kanya. Kaya hindi na ako nakatulog kanina nang magising ako. What is her full name? Christina Morales. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter nang marinig nito ang sinabi ng asawa. Christina Morales? Yeah, Anya. Kilala mo ba siya, mahal ko? Tanong niya kasabay ng pag-angat ng kanyang braso upang ipatong yun sa ibabaw ng mga balikat nito. Hindi agad sumagot si Hunter. Pinipilit din itong alalahanin kung may kakilala itong babae na nagngangalang Christina Morales. Maya-maya'y biglang napalitan ng blankong ekspresyon ng mukha nito. Kilala mo ba siya, mahal ko? Tanong ulit ni Mabel sa kanyang asawa. Her name is familiar to. Parang narinig ko na ang pangalan niya dati. Banayad siyang muling nagpakawala ng malalim na paghinga. Pagkuway, ipinilig ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Sumakit lang ang ulo ko sa kakaisip tungkol sa kanya, Ania. Don't think too much, Mrs. ko. Don't stress yourself. We are here because of our honeymoon. Remember, tumango naman siya at ngumiti habang nasa dibdib pa rin ito ang kanyang ulo. Hayaan na muna natin ang ibang tao, ang ibang mga bagay. Let's enjoy our vacation, our honeymoon. Saad pa nito. You're right, mahal ko. I'm sorry. Hinalikan lamang ni Hunter ang kanyang ulo at niyakap siya ng mahigpit. You want to eat, mahal ko? Gagawa ko ng almusal natin. I'll help you, Mrs. ko. Malapad ang ngiti sa kanyang mga labi nang tumingala siya sa kanyang asawa. Kaagad namang hinalikan ni Hunter ang kanyang mga labi. Let's go to the kitchen. Gutom na rin ako, Mrs. ko. Hindi tayo nakapag-dinner kagabi. Puro dessert lang. Kakaibang ngiti pang sumilay sa mga labi nito habang nagtaas baba ang mga kilay. Kumindat pa sa asawa at ipinagsalikop ang kanilang mga palad. Sos, paano po kasi ayaw mong paawat? Remember, Mrs. ko, maraming naghihintay para sa second baby natin. Magkaagapay na silang naglakad patungo sa kusina. Tuloy-tuloy na kaya ang kanilang kasayahan? Bilang mag-asawa, sino ang tinutukoy nilang babae? Ito ba'y may kaugnayan kung bakit sila nagkalayo? Atin pong alamin sa susunod po na kabanata. Nako, idinadahilan mo na naman ang baby natin. Tumawa siya ng malakas. Well, okay fine. Excited lang ako na mag-make love tayo. Pero bukod doon, excited din naman ako na magkaroon tayo ng second baby natin. Ngumiti siya ng malapad sa kanyang asawa nang balingan niya ito ng tingin. Excited din naman ako, Anya. See? Kaya dapat mamaya after our breakfast, pasok ulit tayo sa kwarto. Muling nagtaas baba ang mga kilay nito. 2 oras lang ang pahinga mo. Mahaba na nga ang kalahating oras, Mrs. ko eh. Nakatulog lang ako kaya umabot ng 2 oras. Humalakhak na siya dahil sa kapilyuhan na naman ng kanyang mahal na asawa. Sana nga may mabuo pang pangalawa, Anya. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter at napatitig sa asawa. What do you mean, Mrs. ko? Tanong nito. Bumuntong hininga siya ng malalim kasi naman, mahal ko, I'm already 33. I don't think kung makakabuo pa tayo. Kasi karamihan sa mga kakilala kong lagpas 30 na ang edad, medyo nahirapan ng magbuntis. Nahirapan ng makabuo pa. Saad niya. Ngumiti naman ng mapakla si Hunter
at hinapit niya siya sa kanyang bewang. Trust me, Mrs. ko. Makakabuo pa tayo. I hope so. Kaya mamaya ulit ha. Muli siyang napangiti. Ang kulit mo, Anya. Nang makapasok na sila sa kusina, ay binawi niya rito ang kanyang kamay at nagbukas ng refrigerator upang maghanap ng pagkain na lulutuin nila para sa kanilang almusal. Ay no, gusto mo rin naman, Mrs. ko, kaya wag ka nang mahiya sa akin. Tinusok-tusok pa nito ang bewang ng asawa habang nakayuko naman si Mabel sa ibaba ng refrigerator. Say yes, Mrs. ko. Huwag ka nang makulit dyan, mahal ko. Tulungan mo na ako na magluto. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag matawa dahil sa kanyang asawa. It's a yes. Gusto kong matulong. But it's a yes. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at tumuwid siya ng pagkakatayo at hinarap ang makulit na asawa. Malapad ang ngiti sa kanya ni Hunter pagkuway biglang hinapit ang kanyang bewang at inangkin ang kanyang mga labi. Tumugo naman siya sa kakaibang halik nito sa kanya na may kasama pang paghaplos sa kanyang pangupo. Maya-maya ay pinisilyo ni Hunter na siyang naging dalan ng pag-ungol niya ng mahinhin. Napangiti naman si Hunter habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Ilang saglit lang ay pinakawalan na rin nito ang labi ni Mabel. It's a yes, Mrs. ko. Oo na. Gusto mo palang halikan kita para pumayag ka. Pilyong saad nito at muling ginawaran ng mabilis na halik ang mga labi ng asawa. I love you, wife. Mahal din kita, asawa ko. Pagkatapos ng kanilang lambingan, doon ay magkatulong nga silang nagluto ng kanilang umagahan. Pagkatapos ay dinala ni Hunter sa lanay ang kanilang pagkain. Gusto kasi niyang doon sila kumain habang pinagmamasdan nila ang papasikat ng araw. Pagkatapos naman nilang kumain, ay kaagad silang inaya ng kanyang asawa na pumasok sa master's bedroom. Hindi nga nagpaawat pa si Hunter na muli siyang angkinin. Isang linggo sana ang balak nilang pananatili sa isla, pero sa pangalawang araw pa lamang nila ron ay nakatanggap ng tawag si Hunter mula sa Maynila. Ayaw pa man sana nitong putulin ang kanilang bakasyon. O mas magandang sabihin ang kanilang one-week honeymoon, pero si Hunter na mismo ang nag-aya kay Mabel na bumalik sa Maynila dahil may importante raw silang pupuntahan. Hindi naman siya tumutol pa kahit nabitin din siya sa paglulunoy niya sa dagat. Kung sa bagay ay anytime naman pwede silang bumalik doon dahil sa kanila naman ang lugar na yon. Sa halip na dumiretso sa bahay nila, sa opisina ni Hunter sila tumuloy na makarating sila sa Maynila. Sino ba ang kakausapin natin, mahal ko? Nagtatakang tanong niya sa kanyang asawa. Pero sa halip na sagutin ni Hunter ang kanyang tanong, binuksan nito ang pinto ng opisina nito at pumasok sila ron. Mabilis na nangunot ang kanyang noo nang makita niya roon si Chris. Mabel, nagtataka, ngunit nakangiting tumayo ang babae sa pwesto nito. Chris, nagtataka rin siya. Tinapunan niya ng tingin ang kanyang asawa. Ano ang ginagawa ni Chris dito, mahal ko? Tanong niya. We need to talk to her, seryosong saad ni Hunter at naglakad palapit sa lamesa nito. I didn't know na ikaw pala ang asawa ni Mr. Imperial. Ngumiti naman siya sa babae at umupo siya sa visitor's chair na nasa gilid ng lamesa ni Hunter. Magkaharap na sila ng babae. Maya-maya ay muli niyang tinapunan ng tingin ang kanyang asawa. Nagtatanong ang kanyang tingin dito. Tinawagan ako kanina ng sekretary ni Mr. Imperial. Ang sabi ay gusto raw akong makausap ng asawa mo. Anang Chris na tinapunan din ng tingin si Hunter bago muling tumingin kay Mabel. Ilang saglit lang ay bumukas ulit ang pinto ng opisina ni Hunter at iniluwa ron ang isang lalaki na medyo may edad na. Raul? Sir Hunter, nandito na po lahat ng kailangan nyo. Anang lalaki nang makalapit ito kay Hunter. Iniabot nito ang isang envelope. Thank you. Sa labas na lang po ako maghihintay, sir. Naglakad agad ito upang muling lumabas sa opisinang yon. Kaagad namang binuksan ni Hunter ang envelope at inilabas doon ang ilang pirasong papel. Saglit nitong binasa ang mga yun. Si Mabel at Chris naman ay tahimik lamang na nakatingin sa lalaki at naghihintay na muli itong magsalita. So, you are Cristina Garcia Morales, right? Ngumiti naman ang babae. Yes, that is my full name. Anito. Wait,
Details ko ba ang hawak mo ngayon, Mr. Imperial? Tanong din ito, habang unti-unti nang nagiging seryoso ang mukha habang nakatitig kay Hunter. Yeah, pinaimbestigahan kita sa tauhan ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hunter. Halos sabay pang nangunot ang mga kilay ni Mabel at Chris dahil sa sinabi ni Hunter. Maya-maya ay tumawa ng pagak ang babae. Bakit naman? Tanong nito. Mahal ko, anong Mabel sa kanyang asawa. Did you know Jess Galia Utada? Tanong ulit ni Hunter habang hindi pa rin nagbabago ang seryosong mukha nito. Nang marinig ni Mabel ang pangalan ng dati niyang kaibigan na binanggit ng kanyang asawa, napatingin siya kay Chris. Tumingin din naman sa kanya ang babae bago muling sinalubong ang seryosong mga titig ni Hunter. Yeah, she's my niece. Halos mag-isang linya pa ang mga kilay ni Mabel nang marinig niya ang sinabi ni Chris. Tita ni Jess si Chris. Bakit Mr. Imperial? Binuksan ni Hunter ang drawer na nasa gilid ng lamesa nito at may inilabas doong papel. Iniabot nito yun. Sa babae, read it. Naguguluhan man dahil sa mga nangyayari ngayon pero kinuha na rin ni Chris ang papel at binasa ngayon. Maya-maya ay bigla na lamang nangunot ang noo nito at napasinghap sa hangin. Napatingin din ito kay Mabel at Hunter. God, why is my name here? That's also what I want to ask you, Mrs. Cristina Garcia Morales. Tiimbagang nasaad ni Hunter. Bakit nasa papel na yan ang pangalan mo? Gusto ko lang malaman mula sa'yo kung may kinalaman ka tungkol sa papel na yan almost 6 years ago. Sa nakikita ni Mabel ngayon na itsura ng kanyang asawa, alam niyang nagtitimpi ito sa mga sandaling yon. Did you do that, Mrs. Morales? Tanong ulit ni Hunter. Dahil naguguluhan na siya kung anong mga sinasabi ng kanyang asawa kay Chris, kinuha niya sa kamay nito ang papel at binasa na rin niya yun. Bigla siya napatingin kay Hunter nang maalala niya ang papel na yun. Doon lamang din niya naalala ang pangalan ni Chris. Kaya pala pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Ang papel na hawak-hawak niya ngayon ay siyang naging dahilan ng paghihiwalay nila ni Hunter almost 6 years ago. At ngayon na muli niyang nakita at nabasa yon, parang pakiramdam niya muling bumalik ang sakit at lungkot na nararamdaman niya noon nang ipagtabuyan siya ng kanyang asawa dahil sa papel na yon. Naalala niya lahat ng mga nangyari dati, maging ang mga hirap na pinagdaanan niya noon. I'm asking you once again, Mrs. Morales, did you do that? Did you send me that paper before? Mas lalong umigting ang panga ni Hunter habang matalim na ang titig nito sa kausap. No, mabilis na napailing pa ang babae. Why would I do that? I mean, lately ko lang nakilala si Mabel and it's because of Handa. I know you, pero ngayon lang tayo nagkita in person. So, bakit ko naman gagawin ang isang bagay na nakagaya nito? Tanong nito pagkatapos na magpaliwanag. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere. Pagkuway, pabagsak na isinandal ang likuran sa upuan nito. Hindi mo ba nababasa ang papel nito kahit kailan? Tanong ni Mabel na medyo nakakabawi na siya dahil sa mga nangyayari ngayon. Tumingin naman sa kanya si Chris. Maya-maya ay muli nitong kinuha ang papel at pinakatitigan. I remember before, may papel na pinapirmahan sa akin si Jess. Nang minsan ay binisita niya ako sa bahay ko sa Caloocan. Pero saglit itong tumigil sa pagsasalita at muling napatitig sa hawak na papel. Yeah, I remember this. Huge amount of money. Kunot ang noo na muli nitong tiningnan ang asawa. Tinanong ko pa siya noon kung bakit may ganon siyang kalaking pera, pero wala naman siyang sinasabi sa akin. She just said na katuwaan lang daw nila ng kaibigan niya and nag-umpisa ng kumabog ang puso ni Mabel habang nakatitig siya kay Chris at naghihintay sa mga susunod pa nitong sasabihin sa kanila ni Hunter. Ngayon pa lamang ay may nabubuo ng ideya sa kanyang isipan kung sino ang may kagagawa ng contract agreement na natanggap ni Hunter noon. Ang papel na naging dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa. Did you know that because of that damn paper, Mabel and I were separated for a long time? Tanong ni Hunter. Because of that paper, I got angry with that woman. With the woman I love. I pushed her away from me and I didn't see her and be with her for a long time.
Ni hindi ko man lang nalaman na may anak pala kami. Matagal na panahon na hindi ko nakita at nakasama ang mag-ina ko. Oh God, tila nang hihinang sambit ni Chris matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Hunter. Napatuto pa ito sa bibig at binitawan sa ibabaw ng lamesa ang hawak na papel. Chris felt sorry for them because of what they had gone through. Binalingan nito ng tingin si Mabel na ngayon ay parang maiiyak na rin dahil sa pagbabalik tanaw nito sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan nila noon. Oh God, I'm really sorry. Mabel, Mr. Imperial, all these years, wala akong kamalay-malay na may nasira palang relasyon ng dahil sa akin. Because of my name, because of this paper. Nasirang dapat ay masayang pamilya. Nabubuin ninyo dati pa man. Pero I swear to God, malinis ang konsensya ko. Wala akong kinalaman tungkol dito. Maybe it's just dahil naalala ko minsan din siyang nag-share sa akin tungkol sa lalaking gusto niya na may mahal daw na iba. Oh Lord, I'm really sorry. Hindi ko alam. Paghingi ng patawad ni Chris sa mag-asawa. Hindi na napigilan ni Mabel ang kanyang sarili na maluha dahil sa mga nalaman niya. All these years, sinisisi niya si Chris dahil sa ginawa nitong paninira sa kanila ni Hunter noon. Pero ang hindi niya alam, inosente rin pala ito kagaya niya. Si Jess pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Bakit hindi niya man lang niya naisip yon nung una pa lamang? Isa pagkakaroon pa lamang ng gusto ni Jess sa kanyang asawa noon? Sa away na nangyari sa pagitan nila noon? Hindi na malabong ito nga ang gumawa ng paninira sa kanilang dalawa ni Hunter? I'm really sorry, Mabel. Anang Chris at kinuha ang kamay ni Mabel na nasa hita nito at masuyo yung pinisil. I'm really sorry pero wala talaga akong kinalaman tungkol dito. Habang mataman itong nakatitig sa lumuluhang si Mabel. Are you okay now, Mrs. ko? Tanong sa kanya ni Hunter habang mahigpit siyang nakayakap dito. May halos 15 minutos na ang pag-uusap nila kasama si Chris. Hanggang ngayon ay luha pa rin siya dahil sa mga nalaman nila. Si Jess nga talaga ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay ni Hunter noon. Tapos ang lakas pa ng loob nito na manatili sa tabi ni Hunter ng ganun katagal na panahon. Hinawakan ni Hunter ang kanyang mga balikat at bahagya siya nitong inilayo rito. Hinawakan din nito ang kanyang baba upang iangat ang kanyang mukha. Tipid na ngumiti si Hunter sa kanya. Pagkatapos ay kinulong sa mga palad nito ang kanyang mukha. Pinunasan nito ang kanyang mga luha ron at hinalikan ang kanyang noo. I'm really sorry, wife, anang Hunter. Bahagya namang nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig ng mataman sa mga mata nito. Kung sana pinagtuunan ko rin ng oras ang pagpapaimbestiga nun kung sino ang may kagagawa ng contract agreement na yun. Sana nung nalaman ko na agad na si Jess nga ang may gawa nun. But I was busy looking for you. Kaya hindi ko na napansin ang tungkol doon. Hanggang sa nakalimutan ko na lang ang papel na yun. Nito. Nang isang araw nang sabihin mo sa akin ang tungkol kay Chris, tinawagan ko ang tauhan ko para paimbestigahan siya. And I found out that she's related to Jess. Mapait naman siyang ngumiti sa kanyang asawa. That's okay, mahal ko. Nangyari na yun. Ang importante ay ang ngayon. Okay na tayo. Kasal na tayo. Masaya ang mga puso natin. Masaya ang pamilya natin. Ibaon na lang natin sa limot ang mga masasakit na nangyari nun. Ang mga malungkot at nasayang na panahon. Let's forget about it, okay? Anya. Muling ikinulong ni Hunter sa mga palad nito ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang mga labi. I love you, Mrs. ko. Mahal na mahal din kita, Hunter. And this time, magkaroon man ulit tayo ng panibagong problema, I promise na hindi na ako aalis at mawawala sa piling mo. I promise I will stay by your side, mahal ko. I promise I won't hurt you again, wife. I can't afford to lose you again. Nang ganun katagal, ikamamatay ko na ngayon. Ipinagdikit ni Hunter ang kanilang mga noo. Mahal na mahal kita, Hunter. I love you so much, Mabel. I love you so much, wifey.
Mabel! Halos mapatalon pa si Mabel dahil sa labis na pagkagulat niya nang pagkalabas niya sa pinto ng cubicle ay biglang sumulpot sa harapan niya si Jess. Hawak ang tapat ng kanyang dibdib ay nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Jess! Kunot ang noo na sambit niya sa pangalan ng dati niyang kaibigan habang nakatitig siya rito ng seryoso. How dare you, Mabel? Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nitong matalim ang titig sa kanya. Para bang anumang sandali ay handa itong manakit sa kanya. How dare you? Pagkatapos mong mawala ng ganun katagal? Basta-basta ka na lang babalik kay Hunter at magpapakasal kayo? How dare you? Akma na sana siyang sasampalin ni Jess, ngunit mabilis naman siyang nakakilos at nahawakan niya ang kamay nito. Pabida ka talaga, Mabel. Stop it, Jess. No, you should stop, Mabel, and leave Hunter alone. Nagtaas na ito ng boses. Bahagya naman siyang natawa ng pagak dahil sinabi ni Jess sa kanya. Maya-maya ay muling naging seryoso ang kanyang itsura at tinitigan din ng masama ang dating kaibigan. Get lost, Jess. Nahihibang ka na nga. Anya, kung nandito ka lang para manggulo at subukang sirain ulit kami ng asawa ko, please lang, tumigil ka na. Hindi pa ba sapat ang kasalanang ginawa mo noon? Kaya nagkahiwalay kami ni Hunter? Hindi pa ba sapat sa iyo ang katotohanan na hindi ka gusto ng asawa ko? At ako ang mahal niya. Kaya ako ang pinakasalan niya. Kaya ako pa rin ang mahal niya kahit matagal ng panahon na. Nagkahiwalay kami. Oo, hindi pa ba sapat yon na dahilan para tumigil ka na sa kahibangan mo? Tanong niya na napataas na rin ang kanyang boses. Ang ibang customer na naroon sa kanyang restaurant at gusto sanang gumamit sa comfort room ay hindi na tumuloy nang makitang naroon sila ni Jess at nagkakasagutan. How could you say that to me? I love Hunter and I know he feels the same way dahil ako ang nasa tabi niya nang mga panahong wala ka sa tabi niya at kailangan niya ng taong masasandalang dahil sa pang-iwan mo sa kanya noon. Hindi ako aalis noon at hindi kami masisira noon ni Hunter kung hindi dahil sa kahibangan mo, Jess. Mariing saad niya dahilan upang maputol sa pagsasalita ang dalaga. Tumigil ka na. Padabog niyang binitawan ang kamay nitong hawak niya. Alam na namin ni Hunter na ikaw ang gumawa ng contract agreement na yun noon. Kinausap na namin ang tita Chris mo at sinabi niya sa amin na wala siyang kinalaman tungkol doon. Sinabi niyang ikaw mismo ang gumawa nun at idinamay mo lang ang tita mo. Litanya niya sa dalaga. Hindi na niya pinansin ang ibang tao na nakiusyoso na roon sa kanila, maging ang ibang staff nila. Alam mo bang pwede kitang kasuhan at ipakulong dahil sa ginawa mong paninira sa akin noon? You can't do that. Yes, I can. Jess, dahil may hawak akong ebidensya sa ginawa mo noon para masira kami ni Hunter. At ang tita Chris mo mismo ang nagsabi na handa siyang tumulong sa amin ni Hunter kung gusto ka naming kasuhan. Ngayon, kung hindi ka pa rin titigil dyan sa kahibangan mo, kung hindi ka pa rin titigil na sirain kami ng asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis at ipahuli. Mas lalong tumalim ang titig ni Jess sa kanya matapos niyang sabihin ang mga katagong yun. Pero hindi naman siya papatalo rito. Hindi niya uurungan ang mga titig nito sa kanya. God, maraming taon ang nawala sa kanila ni Hunter dahil kay Jess. Kaya ngayon, hindi na niya hayaan na muli pa itong magtagumpay na sirain sila ni Hunter. Lalo na ngayong mag-asawa na sila. Hunter is mine, Mabel. Wala kang karapatan sa kanya. Ikaw ang walang karapatan sa asawa ko, Jess. Singhal niya rito. Asawa ko na si Hunter. Ipinagdiinan niya pa ang mga katagang yun sa kanya. Nang sa ganun ay maintindihan nito ang mga sinasabi niya. Tanggapin mo na ang katotohanan na kahit kailan ay hindi pwedeng magiging sayo si Hunter. Kahit hindi pa man kami mag-asawa. Kahit hindi man kami nagkabalikan. Hunter doesn't like you. You're just a friend, Jess. Yun ang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Kaya sana tumigil ka na sa kahibangan mo. Well, I'm sorry to tell you this, Mabel.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha si Hunter. I will ruin your relationship again, just like before. I will do everything para masira kayong paulit-ulit hanggang sa... Biglang natigilan sa pagsasalita si Jess nang malakas na dumapo ang isang palad ni Mabel sa pisngi nito. Nagulat ito sa ginawa ni Mabel kaya hindi agad nakapag-react ito. Yan ang wag na wag mong gagawin ulit, Jess. Dahil this time, hindi kita urungan. Naikuyom niya pa ang palad na ginamit niyang pananampal sa dalaga. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang palad dahil sa malakas na pagkasampal dito. Parang pati siya nasaktan din sa kanyang ginawa. Hindi ko nahayaan na muling masira ang relasyon namin ni Hunter nang dahil lang sa isang desperadang kagaya mo. Mrs. ko, sabay pa sila ni Jess na napalingon sa pinto ng banyo nang dumating si Hunter. Mrs. ko, anang Hunter at agad na naglakad papasok at nilapitan ang asawa. Hunter, biglang umiyak si Jess. Mabel hurt me. Tila nagpapaawa pang saad nito sa lalaki. Ngunit isang seryosong tingin lamang ay binigay ni Hunter sa dalaga at binalingan ng tingin ang asawa. Let's go, wife. Hunter, please, can we talk? I need to talk to you. Wala tayong dapat na pag-usapan, Jess. No, please, I need to talk to you. I need to explain. Akma na sana itong lalapit sa mag-asawa at hawakan sa kamay si Hunter. Don't come any closer, Jess. Baka ngayon pa lang ay ipapahuli na agad kita sa mga pulis. Nagbabantang saad ni Hunter sa dalaga. Natigagal saglit si Jess habang lumuluha pa ring nakatitig kay Hunter. Why are you doing this to me? Sunod-sunod pa rin ang pagtulo ng mga luha nito sa pisngi. I did everything for you naman, hindi ba? Nasa tabi mo ako all those years. Tanong nito. Pero bakit si Mabel pa rin? Why did you choose her again? Because I love my wife since then and now. Kaya siya pa rin ang pinipili ko. Jess, so please, stop it. At wag na wag ka nang lalapit ulit sa asawa ko kung ayaw mong tuluyang masira ang buhay mo sa kulungan. Pagkasabi niyo ni Hunter sa dalaga ay kagad nitong inakay ang asawa palabas ng banyo. Hunter! Sinubukan pang sumunod ni Jess at hinawakan sa braso si Hunter. Stop, Jess! Tiim bagang nasaad nito. Kung nakakamatay lamang ang masamang titig, malamang na kanina pa bumulagta sa sahig si Jess dahil sa galit na tingin ni Hunter dito. Stop it! Go away, Jess! Mariing saad nito. Sa susunod na lapitan mo ulit ako, pati ang asawa ko. I swear, hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka. I swear, pagsisisihan mo ang ginawa mo noon. Dagdag pa nito, sa kamuling inakay ang asawa. Dumiretso sila sa opisina ni Mabel. Pinaupo ni Hunter ang asawa. Sa sopa na naroon pagkatapos ay kumuha ng tubig at ibinigay yun dito. Are you okay, Mrs. ko? Matanggap kaya ni Jess ang kanyang kapalaran at magbago pa kaya siya at maging magkaibigan pa ulit sila ni Mabel at magkaroon na kaya ng kasunod si Sabjel? Yan ang ating aalamin sa mga susunod na kabanata. Are you okay, Mrs. ko? Did she hurt you? Umiling naman siya at tipid na umiti sa asawa. Hindi naman, mahal ko. Nagkasagutan lang kami. Akala ko sinaktan ka na niya. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga. Thank you, mahal ko. Banayad na himas ang ibinigay ni Hunter sa likod niya. At umupo ito sa tabi ni Mabel. Are you tired, Mrs. ko? Gusto mo na bang umuwi? Yeah, parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Nai-stress ako dahil kay Jess. Okay, let's go then. Uuwi na muna tayo. Ito. 5 minutes, mahal ko. Gusto ko munang pakalmahin ang sarili ko. Muling hinimas-himas ni Hunter ang kanyang likuran. Paghuway, kinabig siya nito at dinala sa tapat ng dibdib nito. Nararamdaman pa niyang hinalikan nito ang kanyang noo. Makaraan ng ilang saglit ay tumayo ulit si Hunter sa pwesto nito at inalalayan ang asawa na makatayo rin. Magkaagapay silang naglakad palabas ng kanyang opisina.
Nakapulupot ang isang braso ni Hunter sa kanyang bewang habang hawak-hawak naman ito ang isa niyang kamay. Gail, tawag niya sa dalaga. Kaagad naman itong lumapit sa kanya. Yes, boss? Ikaw na munang bahala rito, ha? Uuwi muna kami. Sige. Thank you, Gail. Ngumiti pa siya sa kaibigan bago sila muling naglakad ni Hunter at tuluyan ng makalabas ng restoran. Pinagbuksan at inalalayan siya ng kanyang asawa na makasakay sa front seat ng sasakyan nito bago ito lumulan din sa driver seat. Hawak-hawak lamang ni Hunter ang kanyang kamay habang nagmamaniho ito. Tahimik lang ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Tatay, nanay, nagmano sa kanila ang kanilang anak. Hello, Langga. What's wrong po, nanay? Are you okay po? Your nanay's just tired, buddy. She needs to rest. Malungkot naman siyang tinitigan ni Sabjel sa kanyang mga mata pagkuway hinawakan ang kanyang kamay. Let's go upstairs po, nanay, so you can rest na po. Nito. Later na lang po tayo mag-snack. Gumagawa po kasi kami ni na Lola Josie at Lola Miranda ng pancake. It's my favorite and tatay too. Right po, tatay? Ngumiti naman si Hunter sa anak. Yeah, that's my favorite son. Thank you, Langga. Nakangiting saad niya. Mamaya na lang kakain si nanay, ha? Kasi I'm already tired. I really want to lie down. Saad pa niya. Okay po, come on po, nanay. Let's go upstairs na po. Hawak ng mag-ama niya ang magkabilang kamay niya, saka siya pumanhik sa mataas na hagdan. Nang marating nila ang silid nilang mag-asawa, ang kanyang anak pa ang nag-ayos ng kumot sa bewang niya habang nakaupo na ito sa kanyang tabi. Maybe you're sick, nanay. Tatay will call a doctor. Wala akong sakit, Langga. I'm just tired and sleepy. Mabilis na saad niya sa anak. Are you sure, Mrs. ko? Kasi baka nga may sakit ka. Binalingan naman niya ng tingin ang kanyang asawa na nakaupo rin sa bandang may paanan niya. Wala akong sakit, mahal ko. I'm just tired. Really. Dala siguro sa maghapong lakad namin kahapon ni na Mami at Nanay Miranda. Tapos maaga pa akong nagising kanina. Saad niya. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang na ang mga wedding organizer ang pumunta rito. Ayokong napapagod ka dahil sa pag-aasikaso para sa kasal natin. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga at ngumiti sa asawa. Inabot pa niya ang kamay nito. Mahal ko, kasal natin to. Kaya dapat lang na ako mismo mag-asikaso nito lahat para masigurado kung tama nga lahat ang gusto ko para sa wedding natin. Ikaw, kung ikaw naman ang mapapagod, Mrs. ko. I'm fine. Promise, mahal ko. I'm just tired. Giit pa niya sa kanyang asawa. Nanay, akala ko po ba sabi po niyo sa akin, bawal po ang matigas ang ulo. Anang Sabjel habang seryosong nakatitig sa nanay nito. Napatingin siya sa kanyang anak. Pagkuway muling napatingin din sa kanyang asawa na ngayon ay nakangiti na sa kanya ng malapad. See? Ayaw mo kasing makinig sa akin. Anang Hunter na hinagod pa ang baba niya habang panay ang ngiti. Kunwari ay inismiran niya ang kanyang mag-ama at ipinag-ekes niya sa tapat ng kanyang dibdib ang mga braso niya. Nako, kayong mag-ama ha? Pinagtutulungan niyo ba ako ngayon ha? Tanong niya. Kunwari nagtatampo siya rito. Humagihik naman si Sabjel at nakipag-appear sa tatay nito. I love you po, nanay. Take a rest na po ikaw. Dito lang po kami ni tatay para po bantayan ka. Napangiti siya sa kanyang anak. Pagkuway, kinabig niya ito sa bewang. Come here, Langga. Tabihan mo na lang si nanay. Okay po, nito. Tatay, tumabi na rin po kayo sa amin ni nanay. Okay, nakangiting saad naman ni Hunter at sumampa na sa kama. Tumabi nga ito kay Mabel. Kinabig nito ang asawa upang ang braso nito ang gawing unan. Samantalang nakaunan din sa braso ni Mabel ang kanilang anak. I love you, Mrs. ko. Hinalikan pa nito ang noo ni Mabel. Ngumiti siya ng matamis at malapad. I love you too, mahal ko. And I love you po, nanay and tatay. I love you, Langga, Mabel, and we love you too, Buddy Hunter. Can I talk to you? Seryosong saad ni Jess kay Mabel nang muli siyang puntahan ng dalaga sa kanyang restoran. It's been 2 weeks since the last time na magkita sila at nagkasagutan sa loob ng banyo. Ang akala niya ay hindi na ulit ito magpapakita pa sa kanya.
Pero heto at nasa harapan na naman niya ito. Jess, I told you. I told you already. Please, mabilis na saan nito. Dahilan upang maputol sa pagsasalita si Mabel. Ang seryosong mukha nito kanina ay biglang napalitan ng lungkot. Mababanaag din ang lungkot sa mga mata nito habang matamang nakatitig sa mga mata ni Mabel. I just wanted to talk to you. I promise. Hindi ako nagpunta rito para manggulo o awayin ka. And after this, hindi mo na ako makikita ulit. Nito. Kunot ang noo na saglit niyang tinitigan ang dating kaibigan. Nang maramdaman niyang hindi nga ito manggugulo, kaya ito pumunta ron, walang imik na naglakad siya. At tinungo ang kanyang opisina. Nakasunod naman sa kanya si Jess. Umupo siya sa kanyang swivel chair at muli niyang tiningnan ang dalaga. Have a seat, Anya. Humusto naman si Jess sa visitor chairs na sa gilid ng kanyang lamesa. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa habang nakatitig lamang sila sa isa't isa. Maya-maya ay nagpakawala ng malalim na paghinga si Jess. I'm sorry, Mabel. Bahagi siyang napamaang nang marinig niya ang sinabi ni Jess. Hindi lamang niya inaasahan na yun ang sasabihin nito sa kanya ngayon. After all what happened, ngayon ay narinig niyang humihingi ito ng sorry sa kanya. Mabilis na kinagat ni Jess ang pangilalim nitong labi at saglit na nagbaba ng muka. Nang sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito sa mga mata, ay mabilis nitong pinunasan yun at muling tinapunan ng tingin si Mabel. You don't have to talk kung ayaw mo lang akong makausap, but please, hear me out. Pakinggan mo lang ang mga sasabihin ko sa iyo. Nito sa kanya. Maya-maya ay muli itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I know, I don't deserve your forgiveness dahil sa ginawa ko noon, dahil sa paninira ko sa relasyon niyo ni Hunter. But, I only did that dahil sa naramdaman ko para kay Hunter. Nagawa ko lang yun dahil hindi ko matanggap na ikaw ang gusto niya at hindi ako. All my life, Mabel, ni hindi ko naranasan ang ma-reject. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko ng walang kahirap-hirap. Kaya nang malaman kong ang lalaking gusto ko ay may ibang gusto, sobra akong nasaktan. Hindi ko matanggap na hindi ako ang gusto ni Hunter. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at muling pinunasan ang mga luhang naglalandas sa mga pisngi nito. I know you're a nice person. Mabuti kang anak at kapatid. At lalo nang naging mabuti kang kaibigan sa akin. But because of the anger and I was feeling then, hindi ko na inisip ang pagiging magkaibigan natin. Yung pinagsamahan natin, mas pinili ko ang galit na nararamdam ko kaya ko nagawa ang mga bagay na yun. Pati si Tita Chris ay idinamay ko pa dahil sa kalokohan ko. Bahagya pa itong natawa ng pagak habang patuloy pa ring tumutulo ang mga luha sa mata. Si Mabel naman ay tahimik lamang na nakikinig sa mga sinasabi niya. Kung kanina ay galit din ang nararamdaman niya dahil sa muli nitong pagpapakita sa kanya, ngayon naman ay nararamdaman niyang parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Mataman lamang siyang nakatitig sa lumuluhang dalaga. I'm really sorry, Mabel. Nang dahil sa akin, mahabang panahon ang nasayang na dapat ay magkasama kayo ni Hunter at ng anak ninyo. I'm sorry kasi all those years wala akong ibang pinakinggan kundi ang sarili ko lang. Wala akong ibang sinunod kundi ang mga gusto ko lang. Nang dahil doon, hindi ko na naisip, hindi lang isang tao ang nasaktan nang dahil sa akin. I know I don't deserve your forgiveness, but I hope mapatawad mo rin ako one day dahil sa naging kasalanan ko sa'yo. I just love Hunter. This is the first time I fell in love, pero hindi ko naman nakuha ang puso ng lalaking mahal ko, kaya labis akong nasasaktan. Dahil sa mga sinabi ni Jess sa kanya, napaluha na rin siya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Alam niya at naiintindihan niya ang nararamdaman ng puso nito ngayon. Nararamdaman niya ang mga katagang sinabi nito ngayon sa kanya. Kasi yun din ang unang beses na umibig siya. Nasaktan din siya nang unang malaman niyang hindi pa rin nakakalimutan ni Hunter ang babaeng unang minalitong si Tinay. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jess sa ere. Pagkuhay, muling ipinunasan ang mga luha sa pisngi nito. I'm really sorry again, Mabel.
Nagsisisi ako ngayon kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yun noon. Jess, sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Bahagya pa nga siyang nangarag dahil sa iyak na pinipigilan niya simula pa kanina. Don't worry, I'm going back to Canada. Kaya hindi mo na makikita rin rito ang pagmumukha ko. Bahagya pa itong tumawa ng pagak. Susubukan ko na kausapin ang dating manager ko. Maybe he can even help me get back to my job. And I promise, hindi na ako babalik dito. Para hindi na rin ako makagulo sa inyo ni Hunter, sa pamilya nyo. Oh Jess, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Napatayo na siya sa kanyang pwesto at tumikot sa kanyang lamesa. Bigla niyang hinawakan sa mga kamay ang kaibigan upang patayon ito at niyakap niya ng mahigpit. Tuluyan nang napahagulhol si Jess at napayakap din sa kanya ng mahigpit. I'm really sorry, Mabel. I'm sorry. Ang paulit-ulit na sinasabi nito. Psst, that's okay. It's okay, Anya. Hinayaan na muna niyang ang kanilang mga sarili na umiyak at ilabas ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Sa mga sandaling yun, nang pareho na silang humupa ay siya nang kusang kumala sa yakap nilang dalawa ni Jess. Hinawakan niya ang mga kamay nito. I'm really sorry, Mabel. I'm really sorry din, Jess. Hindi ko naman sinasadyang. Yeah, I know. You don't have to explain. Anito at dahilan upang maputol ang iba pang gustong sabihin ni Mabel. I understand now. Hindi mo naman alam na si Hunter ang gusto ko simula pa man. And besides, kahit pa alam mong si Hunter nga ang gusto ko, ikaw naman ang mahal niya. Wala na akong magagawa ron. I just need to accept the truth. Napangiti siya dahil sa mga sinabi ni Jess sa kanya. Marahan niyang pinisil ang mga palad nito. Thank you. Ako ang dapat na mag-thank you sa iyo, Mabel. Ngumiti ito. Thank you dahil napakabuti mong tao. Ang laki ng naging kasalanan ko, pero pinatawad mo pa rin ako. I mean, huminto ito sa pagsasalita. I mean, pinapatawad mo na ba ako? Of course, walang pagdadalawang isip na sagot niya. And we still friends. Nakangiting tumango naman siya. Namimiss kita sa halip ay saad niya. At muling niyakap ang kaibigan. Oh, thank you, Mabel. I miss you too, best. Thank you and I'm sorry again. Let's not talk about it. Tapos na yun. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari noon. Saad niya. Marami pa silang napag-usapan ni Jess paulit-ulit. Na humingi sa kanya ng patawad ang dalaga at paulit-ulit din naman niya itong pinatawad. Jess is a nice person. Alam rin niya simula pa man ay may mabuti rin itong puso. Sadyang nilamon lang talaga ito ng galit at selos kaya nito nagawa ang mga bagay na yun noon. Kaya nag-ibang ugali nito at kahit gano'n ang nangyari, simula pa man dati, umaasa pa rin siyang sana ay magkaayos muli silang dalawa. At heto nga, humihingi ito ng tawad sa kanya at naramdaman naman niyang nagsisisi nga ito dahil sa mga nangyari kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na patawarin ito. Nang makarinig siya ng katok mula sa labas ng kwarto nila ng kanyang asawa ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Maya-maya ay bumukas ang pinto noon at iniluwaron ang kanyang kapatid na si Nexie. Kahapon pa ito naroon sa bahay nila mag-asawa. Wala kasing naiiwan kay Sabchel dahil mas busy siya ngayon dahil 2 araw na lamang ay kasal na nila ni Hunter. Sa awa ng Diyos, pagkatapos ng mahigit 1 buwan ay natapos na rin ang preparation nila para sa kanilang kasal and she's excited for their church wedding. Hindi na nga siya makapaghintay sa 2 araw na yon. Kung pwede nga lang hilain niya ang oras at araw, ginawa na niya. Hindi man ito ang unang beses na ikakasal sila ng kanyang irog, pero ang saya at excitement sa kanyang puso ay ganun pa rin nung ikasal sila sa West. Ate, may bisita ka sa ibaba. Anang Nexie nang pumasok ito sa pinto. Nangunot naman ang kanyang noo. Ha? Sino raw? Tanong niya. Hindi ko kilala basta ang sabi niya, kaibigan mo raw siya. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig siya sa mukha ng nakakabatang kapatid. Hindi mo tinanong kung sino?
Hindi na po ate, at ipinapasok mo sa loob kahit hindi mo siya kilala. Tila bigla siyang nainis sa kanyang kapatid. Sorry na po ate, ang sabi niya kasi matalik daw kayong magkaibigan dati. Tapos kilala rin daw siya ni Kuya Hunter. Pagpapaliwanag naman ni Nexie. Bumuntong hininga na lamang siya ng malalim, saka muling tinapunan ng tingin ang sariling refleksyon sa salamin. Nasa harap kasi siya ng kanyang vanity table at nag-aayos ng kanyang sarili. Magkikita kasi sila ni Handa mamaya-maya. Babain mo na kaya muna doon ang tao ate, saad pa ni Nexie sa kanya. Wala sa sariling napairap siya sa hangin kasabay ng pagbuntong hininga niya ng malalim. Ewan ba niya kung bakit nagiging ugali na niya lately ang pag-irap sa kausap niya. Dati hindi naman siya ganun, kaya tuloy pati ang kanyang asawa, minsan nagtatampo sa kanya. Sinabi pa sa kanya minsan ni Hunter na parang nagbago raw ang pakikitungo niya rito. Para daw bigla siyang nag-iba at nabawasan ang pagmamahal niya para dito. Nag-alala na nga raw sa kanya ang kanyang asawa. Dahil baka bigla na lamang siyang umalis at iwanan ulit ito. Pero syempre, tinatawanan lamang niya ang pag-iimot ng kanyang asawa. Diyos na mahabagin naman kasi sa dami ng pinagdaanan nilang problema, kung kailan nabuo na ang pamilya nila, saka naman siya aalis ulit. Hindi niya tuloy maintindihan kung siya ang nag-iiba ng ugali ngayon o ang kanyang mahal na asawa. Mas matampuhin kasi si Hunter ngayon kesa noon. Tumayo siya sa kanyang pwesto. Saglit pa niyang inayos ang suot niyang roba, saka naglakad na palabas ng kanyang silid. Sumunod naman sa kanya si Nexie habang nakangiti ito. Nasa puno ng hagdan pa lamang siya ay kagad niyang nakita sa sala ang isang babae. Nakaupo ito sa sopa habang nakatingin sa direksyon niya at nakangiti ng malapad. Emmy? Gulat na sambit niya sa pangalan ng kaibigan. Nang namukha niya ito, nilingon niya ang kanyang kapatid. Surprise ate, anang Nexie sa kanya. Hi Mrs. Imperial, mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Emeros nang tumayo na ito sa pwesto nito. God, tuloy-tuloy na kaya ang pagbabago ni Jess sa kanya at ang paghingi nito ng tawad sa kanya ay bukal ba ito sa loob niya? Mabubuntis kayang muli si Mabel? Ito po ang ating aalamin sa mga susunod na kabanata.